Isang batang ulila ang bumalik sa nakaraan at naging pinakamalakas na mage na may kapangyarihang mapigilan ang lahat ng mahika. Nagumpisa ang eksena sa isang magulong syudad na may mga bangkay na nakahandusay sa lahat ng lugar. Makikita natin ang mga naglalakihang mga hakbang ng isang higanteng dragon na lumitaw mula sa makapal na alikabok at kaharap nito ang 6 na tao. Sinabihan sila ng dragon na wala ni isang tao ang nagtatagumpay laban sa kanya, at tinawag silang mga hangal sa pagtangkang harapin siya. Ngayon ang isang tagapagsalaysay ay nagkukwento tungkol sa Shadow World, ang pinakamalupit na sakuna na kinaharap ng sangkatauhan at binabalot nito ang kanilang mundo ng itim na usok, at ang lahat ng binalutan ng itim na usok ay namamatay. Upang maligtas ang mundo, kinakailangan nilang wakasan ang Shadow World upang pigilan ang pagkalat ng itim na usok. Isa sa mga mandirigma ang nasa harap ng dragon at tinawag niya ito at nangako na tatapusin na ang malaking halimaw. Nilabas ng dragon na si Boromir ang malaking fireball na kanyang ibabato sa kanila, ngunit ang fireball ay nawalan ng bisa sa kalagitnaan ng hangin dahil sa epekto ng mahika ng isa sa mga mandirigma. Kasunod nito ay inilabas ni Boromir ang isa pang malaking fireball sa pagitan ng kanyang mga kamay, ngunit ito'y nawala muli dahil na rin sa taglay na mahika ng isa sa mga mandirigma. Binanggit ng lalaking ito na kanyang pinigilan at winasak ang mahika ni Boromir at sa puntong ito, tumakbo ang 3 kasamahan niya patungo kay Boromir at sinubukan niyang pigilan ang mga ito gamit ang kanyang buntot. Ngunit itinaas ng isa sa mga mandirigma ang kanyang magic shield at madaling tinanggap nito ang atake ni Boromir, habang 2 iba pa ang sumalakay papunta sa dragon. Ang unang sumalakay ay isang lalaki na gumawa ng paghampas sa lupa at nagpadala ng dilaw na bola ng mahika patungo sa dragon, habang ang pangalawang sumalakay naman ay isang babae at binigyan ang buong grupo ng mga basbas ng mahika ng isang mage na nasa likuran nila. Ginamit niya ang kanyang matalas na magic sword upang gumawa ng pinsala kay Boromir at binagsakan nito ang dragon, at masayang nagdiwang ang mga tao sa kanilang tagumpay laban sa dragon. Nais na nilang makaalis sa Shadow World kung saan sila naroroon, pinuri ng isa sa mga mandirigma ang kanilang grupo sa kanilang tagumpay, subalit nag-aalala ang lalaking may salamin dahil sa huli nang dumating ang mensahe at ito'y hindi rin malinaw. Bigla na lang bumukas ang mga mata ni Boromir at nagliwanag ito ng maliwanag na pula, may mga liwanag na lumalabas mula sa kanyang dibdib at labis silang nagulat sa pangyayaring ito dahil iniisip nila na patay na ito. Sinabi ng lalaking sumalakay na patay na si Boromir, ngunit tila may naalala siyang mahalagang impormasyon tungkol sa mga puso ng mga dragon at ipinahayag niya sa grupo ang mga nabasa niya sa isang lumang dokumento, na nagsasabing ang mga puso ng mga dragon ay hindi lamang nagpapump ng mga dugo kundi nag-iimbak at nagpapalaganap rin ng mana. Kapag namamatay ang mga dragon, ang imbakan ng mana nito ay walang mapupuntahan at alam niya sa sarili na si Boromir ay magkakaroon ng pagsabog dahil na rin sa imbakan ng mana sa kanyang puso. Patuloy na nagliwanag si Boromir habang handa nang sumabog ang imbakan ng mana, at nagtanong si Raffaello kung bakit hindi nila alam ang tungkol sa pagsabog ng puso ng dragon bago pa nila tinalo ito. Sinabi ng kasamahan nila na ito ang unang pagkakataon na nagawang matalo ng mga tao ang isang dragon. Si Des ay sinubukan na pigilan ang liwanag sa pamamagitan ng kanyang magic kaso lang wala itong epekto. At doon ang buong grupo ay naghanda na para sa kanilang wakas at si Boromir ay lalong lumiwanag at binalutan ang buong kapaligiran ng kanyang liwanag. Bumalik ang mga alaala ng mga mandirigma at pagkatapos, ang kanyang paningin ay pawang liwanag na lamang at nagbago ang eksena, at ngayon ay makikita natin ang isang mas batang anyo ni Desiree na nakatayo sa isang pasilyo na puno ng mga haligi. Siya ay nakatayo sa pagitan ng 2 haligi na may pinto sa harap niya. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang mga kamay at nagulat sa pag-asang buhay pa siya. Narinig ni Desir ang palakpakan mula sa kanyang kaliwa at tinignan niya ito at nakita ang mga mag-aaral na nakatayo sa isang bukas na silid, at nagpalakpakan habang ang isang babae ay naglalakad patungo sa isang podium. Binati ng babae ang mga bagong mag-aaral sa Hin Academy at naalala ni Desir ang babae. Tinawag siyang Professor Bridget at sinabi ni Professor Bridget sa mga mag-aaral na hindi lahat ng naruroon ay matatanggap sa akademya. Binanggit niya sa kanila na gagawa sila ng pagsusulit at tatanggapin lang nila ang 600 na estudyante sa kanilang akademya. Dagdag pa niya sa kanila na ang pagsusulit ay ang paglilinis ng isang Shadow World, at sinabi ni Desir ang parehong bagay na binabanggit ng professor at alam niya ang eksaktong parirala na sinasabi nito.
Natakot ang mga mag-aaral na kinakailangan nilang linisin ang isang shadow world, ngunit pinatibay ng professor ang loob nila at sinabing ang shadow world ay isang artificial na mundo na nilikha lamang para sa pagsusulit. Hindi sigurado si Desir kung ano ang nangyayari habang inihayag ni Professor ang pagsisimula ng pagsusulit ng mga pumasok para sa taong 3613. Lumakad si Desir palayo mula sa mga tao patungo sa isang kalapit na pader upang pigilan ang kanyang sarili, habang umalis rin si Professor mula sa entablado. Nagulat si Desir na siya ay nasa pagsusulit ng pagpasok para sa taon 3613 na naalala niyang nagsimula ang kanyang laban kay Boromir noong taon 3616 at nagtagal ito ng 10 taon. Nagsimulang umiyak si Desir habang binubunyag ang laban na kanilang pinagdaanan at ang mga pagkatalo na kanilang nadaanan, na sinabi niyang walang kabuluhan. Napaluhod si Desir sa kanyang mga tuhod na lubos na nanghina. Nagbago ang eksena at ngayon ay makikita natin si Desir na nakaupo sa hagdan ng pasukan ng akademya, at iniisip niya na hindi ito maaaring isang panaginip dahil masyadong makatotohanan ang lahat ng kanyang nakikita. Biglang may isang babae na dumating at nawala siya sa kanyang iniisip at doon ay tinawag siya. Sinabihan siya ng babae kung bakit wala siya sa kanilang lugar ng pagkikita at tinanong kung siya ba ay si Desir Herman. Humingi ng paumanhin si Desir at ipinakilala ng babae ang sarili bilang sila Doria. Ibinahagi niya kay Desir na siya ay isang mag-aaral sa 2 taon at siya ang magiging mentor niya at inutusan niya siya na tawagin na lang siya bilang Loria. Nalaman ni Desir si Loria bilang isa sa mga gumagamit ng fire magic at ang nangungunang mag-aaral sa mga rankings ng akademya. Habang abala si Desir sa kanyang iniisip, tinanong siya ni Loria kung mayroon bang mali. Ibinahagi niya na kinakabahan siya sa pagsusulit. Binanggit ni Loria na ito ay simpleng pagsusulit lamang upang makita kung kaya niyang makipagsapalaran at sa kanyang tab, tinignan niya ang impormasyon ni Desir at tinanong kung siya ba ay isang simpleng tao. Sinabi ni Desir kung ito ba ay may kinalaman sa pag-enroll, ngunit sinabi ni Loria na kahit na siya'y pumasa ay ilalagay pa rin siya sa beta class, at doon ay naalala ni Desir na may pamamaraan pala ang paaralan na kung saan inilalagay ang mga noble sa alpha class, at ang mga simpleng tao naman ay sa beta class. Ibig sabihin lang nito na ang mga simpleng tao ay hindi makakatanggap ng tamang edukasyon kahit pamahusay sila sa mahika, isang pagsasayang ng talento ng maraming mga mages at naglakad sina Desir at Loria patungo sa isang gusali at natagpuan nila ang isang pinto na binuksan ni Loria gamit ang kanyang keycard. Binati sila ng isang automatic voice at sila'y naglakad papasok. Ang gusali ay puno ng iba't ibang bagong mag-aaral at tinitingnan ni Desir ang mga ito na may halong kalungkutan. Tinanong siya ni Loria kung hindi ba siya nagugulat, ngunit tinangkang itago ni Desir ang kanyang emosyon at sinabi na nakita na niya ang isang katulad na gusali. Di naniwala si Loria sa kanya dahil sa wala ng ibang pasilidad na ganito sa anumang institusyon. Iniutos niya kay Desir na magmadali at baka sila ay mahuli. Naglakad sila sa isang pasilyo at may lalaking biglang sumigaw mula sa likuran ni Loria at tinanong siya ni Desir kung kilala niya ito, at sinabi ni Loria na ito ay isang lalaking may masamang ugali na may pangalang Alheim. Naalala ni Desir na si Alheim ay isang mage na gumagamit ng water magic at hindi sila magkasundo ni Loria. Tinanong ni Desir si Loria kung hindi ba niya gusto si Alheim at binanggit ni Loria na sobra na ang kanyang pagkamuhi dito. Tinanong siya ni Alheim kung bakit matagal siyang pinansin, at nagbiro ito tungkol sa kanyang pandinig at nagsimula silang magtalo, na sinubukan mag-inisan sa pamamagitan ng mga salita habang naglalabas ng kanilang magic aura. Natapos ang kanilang argumento at tinawag ni Alheim si Desir, itinanong kung siya ang tagapayo ni Loria at ito ay kinumpirma naman ni Desir at tinanong pa ni Alheim ang kanyang pangalan, at agad naman itong ibinigay ni Desir. Tiningnan ni Alheim ang kanyang impormasyon sa kanyang student tab, na katulad ng ginawa ni Loria at agad na tumawa nang malaman niyang siya ay isang simpleng tao. Sinabi ni Alheim na walang kompetisyon na magaganap ngunit hindi ito naintindihan ni Loria. Sinabihan siya ni Alheim na abangan na lang ang pagsusulit at lumapit kay Desir habang patuloy na tumatawa. Huminto ito sa kanyang tabi at nagbigay ng payo kay Desir. Sinabi na kahit pumasa siya sa pagsusulit, ilalagay pa rin siya sa beta class. Dagdag pa niyang mas mabuti pa sana kung hindi na lang siya sumali sa klase. Tinanong siya ni Loria kung ano ang dapat nilang bantayan, ngunit umalis si Alheim nang hindi nagbibigay ng sagot.
Biglang nag-echo ang mga speaker na nakakabit sa mga pasilyo at ipinaalam ng isang tagapagsalita na magsisimula na ang pagsusulit at ang lahat ng mga kandidato ay dapat magtipon sa puok ng pagsusulit. Tiningnan ni Desir si Loria at tinanong kung pwede na silang umalis, ngunit namutla siya nang makita itong pinaligiran na siya ng apoy na aura. Sinabihan siya nito na kailangan niyang pumasa at doon ay nag-uumpisa na ang pagsusulit. Sinabi ni Desir na gagawin niya ang kanyang makakaya at iniisip niya at kinumpirma na siya ay nasa kanyang nakaraan. Nagmasid siya sa paligid na umaasa na makita ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na namatay sa laban kay Boromir nang biglang, may nagsalita sa likod niya at sinabihan siyang itigil na ang paghahanap at umupo na lamang. Lumipat siya ng posisyon at nakita ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na tinatawag niyang si Romantica. Siya ay binabalot ng alaala ng kamatayan nito at nagdesisyon siyang maging matibay para na rin maiwasan ang trahedyang iyon sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagbabago ng kasaysayan ng kanyang mundo. Sa preparatory lobby ng test arena, si Desir ay nakatingin ng may damdamin kay Romantica. Tinawag niya ang pangalan nito ng masaya na ligtas ito ngunit naalala niyang siya ay nasa nakaraan. Binanggit niya kay Romantica ang pangalan nito at nang tanungin siya ng babae kung nagkita na sila noon, humingi ng paumanhin si Desir at sinabi na nakita niya ang pangalan niya sa malaking holographic screen na nagpapakita ng impormasyon ng mga tao na nag-take ng pagsusulit. Natuklasan ni Romantica na nasa iisang testing group lang sila at binati pa siya nito ng good luck at agad na lumakad palayo ang babae, at hindi maiiwasang tignan ito ni Desir habang papalayo na ito. Naalala ni Desir kung gaano siya nasaktan nang mawala si Romantica, at nangako siyang hindi na muling hayaang mangyari ulit ang gayong sitwasyon at doon ay nagsama muli si Desir at Loria. Sinabi niya kay Desir ang grupo kung saan ito napasama. Ipinaliwanag niya kay Desir na ang unang pagsusulit ay isang race sa beginner level sa Shadow World. Ipinahayag ni Loria na ang mga Shadow World na ginagamit sa akademya ay ligtas at ginagamit lamang para sa pagsubok ng mga mag-aaral. Dagdag pa ni Loria na ang sistema ng kaligtasan ay nakaayos at nagpapahintulot sa mga mag-aaral na lumikas kung sila'y nasusugatan. Sinusubukan niyang ipaliwanag kung bakit nauuwi sa pagkasugatan ang mga mag-aaral, ngunit binara sila ni Alheim at sinabing pinapayagan ang mga mag-aaral na atakihin ang isa't isa. Sinubukan ni Alheim pigilan si Desir na magpatuloy sa pagsusulit dahil sa tingin niya'y imposible para dito na pumasa. Sinabi ni Loria na gagawin ni Desir ang kanyang makakaya at ipinakilala ni Alheim ang kanyang pambato na tinatawag na Asos King's Crown, isang Magic Knight. Naalala ni Desir si Asos Kings bilang isang Magic Knight na gumagamit ng Magic Eyes na may Vision Magic, na imposible para sa kanya na pigilan at naalala rin niya na magaling ito sa paggamit ng espada. Iniisip ni Desir na magiging maaasahan ito bilang kanyang kasama at sinubukan ni Loria na hanapin si Asos King's Crown sa kanyang student tablet, ngunit mukhang hindi ito natutuwa at biniro siya ni Alheim kung okay lang siya, at sinabi ni Loria na swerte niya sa mentor na magaling. Binanggit niya kay Alheim na ang alaga niya ay may kaparihas sa kanyang katangian, at doon ay inasar ni Alheim si Loria at sinabi na yan ang dahilan kung bakit siya nakakuha ng simpleng tao bilang kanyang alaga. Naglakad palayo si Alheim habang ito'y natatawa at mukhang galit na galit si Loria sa mga sinasabi nito. Natuwa si Desir na muling makita si Asos Kings at binanggit ni Loria kay Desir na maliit ang tsansa niya laban sa isang Magic Knight, ngunit pinapalakas niya ang loob nito na huwag sumuko. Nagpapasalamat siya sa kanyang binigay na encouragement at sa oras na iyon, inanunsyo ng tagapagsalita ang pagsisimula ng pagsusulit para sa grupo na kinabibilangan ni Desir at ipinahayag ng tagapagsalita na magtipon ang mga kalahok sa pinto. Binati ni Loria si Desir ng good luck habang ito ay patungo sa pinto at lahat ng 6 na kalahok ay tumayo sa harap ng pinto, hindi maiwasang mawala ang tingin ni Desir kay Romantica. Bumukas ang isang portal at naglakad ang mga kalahok papasok at sa kanilang paglabas, napunta sila sa isang lugar na napapaligiran ng mga puno at doon ay binati sila ng tagapagsalita ng tinatawag na Erenie Plains sa Shadow World. Ipinakita sa kanila ng tagapagsalita ang finish line at ibinigay ang mga patakaran ng pagsusulit. Matapos marinig ang mga patakaran, nagpila ang bawat kalahok sa starting line. Nagtataka si Desir kung bumalik ba si Asos dala ang kanyang mga alaala. Yamang pareho silang nakaligtas sa laban kay Boromir at tinawag ni Asos si Desir sa kanyang buong pangalan. Nagulat si Desir at tinanong siya kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Sinabi ni Asos na siya ay naghanap ng impormasyon tungkol sa kanya sa listahan ng mga kalahok.
binanggit niya kay Desir na siya ang may pinakamababang ranggo sa lahat ng mga kalahok at wala siyang kinabukasan kahit gaano pa siya mag-ensayo. Nakumpirma ni Desir na hindi bumalik si Asus na may kanyang mga alaala. Sinabi ni Asus na hindi niya kailangang maging maingat sa kanya dahil sa wala siyang balak makipaglaban sa mga mahihina, at doon ay nagpasalamat si Desir sa kanya. Nagsimulang mag-countdown ang tagapagsalita at nagsimula ang karera at doon ay tumakbo ng mabilis si Asus palayo mula sa grupo. Iniwan ang iba sa alikabok at si Desir at Romantica ay tumakbo ng magkasama. Nabangga ni Romantica ang isang fluffy creature sa kanyang pagmamadali. Humingi siya ng paumanhin nang makita niyang cute ito at napansin ni Desir na mahilig pa rin si Romantica sa mga ganong nilalang at tinanong siya tungkol dito. Tinanong siya ni Romantica kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabihan siya na wala naman siyang alam tungkol sa kanya. Sinubukan ni Desir na magsalita, ngunit walang mga salita ang lumalabas sa kanyang bibig at tinanong siya ni Romantica kung nililigawan siya at sinabihan siyang mag-focus na lang sa karera. Pumayag siya at binanggit niya na kung hindi sila magmamadali ay pareho silang madi-disqualify at agad na sinabi ni Romantica na ipakilala pa niya ang kanyang sarili, kaso humingi ng paumanhin si Desir habang ngumiti ng bahagya. Sinabihan siya ni Romantica na kinaiinisan niya ang mukha niya at sinabi ni Desir na hindi niya maiiwasan na gawin iyon dahil sobrang namimiss niya ito, at tinanong siya ni Romantica kung ano ba talaga ang namimiss niya at sa puntong iyon ay may biglang kislap na lumitaw mula sa pagitan ng mga puno sa harap nila. Tinulak ni Desir si Romantica palayo at isang bola ng apoy ang napunta sa lapag, sa lugar kung saan siya ay nanatili lamang at ilang sandali na ang nakakaraan. Ang lalaki na nagpaputok ng fireball ay sinabihan si Desir na itigil ang pakikialam sa gawain ng iba. Nagdesisyon siya na unahin si Desir at naghanda ng panibagong atake ng apoy na inilunsad papunta kay Desir, at aktibong binuksan ni Romantica ang kanyang sariling mahika at naglunsad ng hangin na papatay sa fireball. Ito ay nagdulot ng isang ulap ng alikabok na hindi napansin ng gumawa ng atake, at ang wind strike ni Romantica ay patuloy na epektibo at ito ay tumama sa lalaking gumawa ng atake, na nagdulot ng malupit na pinsala sa kanya. Dahil dito, ito ay agad na natanggal mula sa arena at ipinahayag ng tagapagsalita ang kanyang diskwalipikasyon mula sa pagsusulit dahil sa pagtanggap niya ng malubhang pinsala. Sinabihan ni Romantica si Desir na siya ay may utang na loob sa kanya para sa pagligtas niya mula sa diskwalipikasyon. Nagpasalamat siya sa kanya at sinabi na naging pantay na sila dahil sa pag-block niya sa ikalawang atake ng lalaki at sumang-ayon si Desir, at ngumiti ng bahagya. Si Romantica ay medyo nagalit at sinabihan siyang muli na itigil na ang ganoong pagngiti at tumawa lamang si Desir, at sinabi sa kanya na mahaba pa ang kanilang lalakbayin dahil sa ang iba ay malayo na. Sinabihan siya ni Romantica na sana ay naisip na lamang niyang magtipid ng kanyang mga kakayahan para sa huli, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ipakita na iyon sa kanya. Naghanda siya ng isang anyo ng wind magic at sa puntong ito, makikita natin ang isang silid na puno ng mga guro mula sa akademya na nagmamasid sa pagunlad ng bawat grupo. Isa sa mga evaluators ay nagkomento kung gaano kalakas ang mga kandidato ngayong taon. Pinuri nila ang presensya ng isang Magic Knight na isa sa mga kalahok, na nagpapakita kung gaano ito kagaling at natuwa sila na makita ang isang noble na naging Magic Knight, at doon ay inilahad pa ng isa pang evaluator ang kanyang opinyon. Napansin ng mga guro ang pagkakaroon ng isang commoner sa Group D, at nagtawanan sila sa kamalasang naibagsak sa kanya na mapabilang sa grupo na may Magic Knight. May dalawang kalahok na tumatakbo sa kagubatan, na kaunti na lamang ang layo kay Aces na kasalukuyang nangunguna. Isa sa kanila ay napansin ang bilis ng pagtakbo ni Aces at inisip na maaaring mag-second place siya kung pananatilihin niya ang kanyang kasalukuyang bilis, ngunit biglang dumating ang malakas na hangin na itinulak ang ikalawang kalahok na malapit sa kanya. Tinusok niya ang kanyang espada sa lupa para mapigilan ang sarili na lumipad. Iniabot niya ang kanyang tingin at nagulat na nakita si Aces na tumatakbo pa rin sa gitna ng bagyong dala ng hangin. Inamin niya na talagang isang Magic Knight si Aces at umaasa siyang mapatutunayan niyang karapat-dapat siya tulad niya, at nang biglang may isang puno ang lumipad papunta sa kanya dahil sa lakas ng hangin, at ito ay bumagsak sa kanya. Ito ay automatic na tinanggal mula sa arena at ipinahayag ng tagapagsalita ang diskwalipikasyon ng parehong mga manlalaro dahil sa pagtanggap nila ng malubhang pinsala. Ngayon ay nakita natin si Romantica bilang ang dahilan ng windstorm na nagpa-disqualified sa parehong mga manlalaro.
tinapos niya ang kanyang mahika na atake at napagtanto mula sa pahayag na isang kalahok ang nakasurvive sa kanyang napakalakas na wind spell. Sinabi niya kay Desir na dahil may 3 na lamang silang natira, pareho silang makakapasa at biglang naging malupit ang tono ng boses niya at tinanong si Desir kung akala ba niya na iyon ang paraan para makapasa. Sinabihan siya ng babae na isa si Desir sa nakalagay sa kanyang listahan ng mga buburahin, tinanong siya ni Desir ng mahinahon kung bakit siya nasa listahan niya sabay ngiti sa kanyang mga mata. Binanggit ni Romantika na sobrang nakakainis ang mukha niya at hindi niya kayang matanggap na mapapasali sa makapasa. Sinabi ni Desir na masyado siyang matigas kung iyon ang dahilan kung bakit siya gusto nitong burahin. Ipinaliwanag ni Romantika na sinusubukan lang niya na i-convince siyang mag-quit para hindi na niya ito kailangang burahin pa, na para sa kanya ay isang uri ng kabutihan at doon ay naghanda siya para sa isang atake ng mahika at sinabihan si Desir na mag-quit bago siya masaktan. Nagmatigas si Desir at tahimik na tumanggi sa kanyang alok at iniisip ni Romantika na siya ay susuko at agad na tinanggap ang kanyang pagsuko, ngunit bigla niyang narinig na tumanggi si Desir, kaya't nagulat siya at tinanong siya na ulitin ang sinabi niya. Nang marinig niya ang pangalawang pagtanggi ni Desir na sumuko, doon ay itinanong ni Romantika kung tanga ba siya at iniisip niya na dahil nakita niya ang kanyang mahika, dapat noon pa lang ay dapat na siyang matakot sa kanya. Ngunit ngumiti lamang si Desir at labis na nagalit si Romantika sa kanyang ngiti at naghanda ng napakalakas na atake at lumabas ang isang berdeng liwanag. Sinabihan niya si Desir na binigyan niya siya ng pagkakataon, ngunit dahil sa hindi niya ito tinanggap ay wala ng pangatlong pagkakataon pa. Naglabas siya ng ilang magic circles sa kanyang ulo, binalaan niya si Desir na masasaktan siya ng malupit ngunit hindi siya dapat mag-alala dahil hindi siya mamamatay sa test arena. Inilabas niya ang kanyang atake kay Desir, na nagdulot ng alikabok sa paligid. Nagpaalam siya kay Desir at umikot para simulan ng lumakad palayo. Sinabi ni Desir sa kanya na na-impress siya na kayang-kaya niyang maglabas ng maraming magic circles. Nang paglabas niya mula sa alikabok, si Desir ay walang pinsala at nagtinginan sila ni Romantika na nagulat na hindi siya na-eliminate at sinabi ni Desir sa kanya na mas pinapahalagahan niya ang bilis kaysa sa kontrol sa kanyang atake, at itinuro niya na isang konting pag-aayos na lamang para sa kanyang atake ay magagawa itong malagpasan nito ng target. Labis na napipikon si Romantika sa kanyang kawalan ng paggalang, binanggit niya kay Desir na hindi niya inaasahan ang mga pagsusuri at hindi niya siya matatalo na nagdulot ito ng ilang magic circles sa kanyang ulo at naghanda siya para sa isa pang atake. Ipinangako niya kay Desir na hindi na niya ito malalampasan ngayon at inilunsad niya ang kanyang atake patungo kay Desir at sinabihan siya na pareho lang ito sa huling ginawa niya. Binago ni Desir ang takbo ng hangin at naiwasan muli ang mga atake ni Romantika. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita at napagtanto niya na ginamit ni Desir ang isang inverse spell para baguhin ang takbo ng kanyang atake. Alam niya na ang mga nasa mas mataas na ranggo lamang na mage ang kayang mag-inverse ng kanilang mga spell, at hindi siya makapaniwala na kayang gawin iyon ni Desir, na itinuturing niyang pinakamababa sa ranggo. Inilunsad ni Romantika ang isa pang atake kay Desir, ngunit pareho pa rin ang nangyari at ininverse ito ni Desir at nawala ang kanyang mahika at isa si Roman sa hindi makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan. In-expect niya ang posibilidad na mas mataas ang kanyang kakayahan kaysa kay Desir. Tinanong siya ni Desir kung pwedeng tapusin na ang kanilang pagtutuos at naglakad siya palapit kay Roman, sabay sabing may iba pa siyang kailangang talunin at hindi niya maaaring sayangin pa ang oras niya dito. Natakot si Roman at dahil sa pagkadesperado, naglabas pa siya ng maraming magic attacks na mas marami pa kaysa noong una at sinusubukan niyang mabigyan ng labis na pinsala si Desir, dala na rin sa dami ng kanyang mga spells na inilabas upang hindi ito magawa ng paraan na mahadlangan ang mga ito. Nilunsad niya ang kanyang mga spells kay Desir ng maraming beses pero ininverse niya ang lahat ng mga spells na inilunsad ni Roman. Kinikilala niya ang lakas ni Roman kumpara sa mga bagong mag-aaral, ngunit napagtanto pa rin niya na ang babaeng ito ay hindi pa rin sapat na malakas. Iniisip niya na kung magpapatuloy ito sa ganitong paraan, maaaring magiging posible na mangyari muli ang nangyari sa nakaraan at sa pagtatapos. Iniisip niya na kailangang manalo siya sa laban na ito upang matulungan niya na mapalakas si Roman. Nagtuturo siya at kinukuha ang mga magic sources ng lahat at nakikita na pagod na si Roman. Binanggit ni Desir na may mga bagay na hindi niya napansin at inilahad niya na hindi lamang spell inversion ang kaya niyang gawin. Binuksan niya ang isang mahika na nagpapabawas ng friction sa kanyang mga paa,
at sinasabi na ang pangalawa na hindi napansin ni Roman ay hindi siya lumalaban sa kanya, at ipinaliwanag niya na ang panghuli ay hindi lang ang kapangyarihan sa mahika ang kailangan nilang alalahanin kundi ang pag-abot nila sa finish line. Nagpapaalala si Desir na hindi sila pwedeng mamatay sa test arena, at itinrigger ang fire magic diretso sa likuran niya at doon ay narealize ito ni Roman at sinubukan siyang patigilan, ngunit na-activate ni Desir ang isang fireball na itinutok sa kanyang sarili na gumawa sa kanya na bumalibag ng malakas. Lubos na na-impress si Roman sa ipinakita ni Desir at si Aces naman ay malapit na sa finish line at tumatakbo patungo rito, nang makita niyang mayroong papalapit sa kanya mula sa likod. Si Desir ay biglang lumabas mula sa likod ng mga puno sa likuran ni Aces, patuloy na itinutulak ng fireball at napagtanto ni Aces na kung hindi niya ito pipigilan ay maaaring maunahan siya ni Desir. Binabawi na niya ang mga naunang sinabi niya at kinikilala ang lakas ni Desir. Binanggit niya kay Desir na siya ay wawasakin niya gamit ang lahat ng kanyang makakaya, at doon ay agad na pinapa-activate niya ang napakaraming spells at naghanda si Desir na harapin siya sa laban. Ininverse niya ang mga iyon isa-isa at inilunsad ni Aces ang kanyang atake bago pa ito mapigilan lahat ni Desir, ngunit binago niya ang takbo ng mga spells at lahat sila ay hindi tumama. Napagtanto niya na natalo ni Desir si Roman gamit ang kanyang teknik na inverse. Hindi niya binigyan si Desir ng pagkakataon na ma-inverse ang kanyang mahika at inilunsad niya ang isang malupit na magic attack. Binago ni Desir ang takbo ng kanyang spells gamit ang epekto ng impact upang mapalapit sa finish line, sinubukan niyang kunin ang kanyang espada ngunit binilisan na lamang ni Desir at sinabing sobra siya sa pag-focus sa kanilang laban. Tinapos niya ang laban at niyayang kalabanan siya, si Desir ay napunta na sa finish line at inihayag na siya ang nanalo sa Group D. Napagtanto ni Desir na kinakailangan nilang lahat ay maging mas malakas upang maiwasan ang trahedya na mangyayari sa hinaharap at sa isang malaking silid, ni-review ng lahat ang resulta ng pagsusulit kasama na dito ang magic circles at kasaysayan ng pamilya. Ipinaliwanag na ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng mga rank batay sa mga elemento na ito, nagpapakita na sa kanilang mga pagsusuri ay nasa Alpha Class ang isang commoner at sila ay natutuwa dahil ang Alpha Class ay dapat mag-ani ng mga pinili kaysa sa mga hindi edukadong commoner. Nagbibiro ang mga naruroon tungkol sa mga commoner at binabanggit na dapat ay masaya na lang sila sa pag-e-enroll sa Horion Academy, at si Bold Gandalf ay nagsabi sa mga nagbibiro na itahimak ang kanilang mga bibig at ipinaliwanag na ang mga pagsasanay ay natapos na. Subalit may rekomendasyon na isang commoner ay mapasama sa Alpha Class. Nagsalita si Bridget na may kasamang mapanlokong ngiti, na nagbibigay galit sa mga nagbibiro sa silid at pagkatapos nito ay ibinigay niya ang kanyang rekomendasyon at matapos ang ilang minuto, ang lahat ng mga estudyante ay nagche-check kung saang klase sila nilagay. Bagaman rekomendado, si Desir ay nilagay pa rin sa Beta Class subalit mas labis niyang iniisip ang tungkol kay Roman, na nagulat na nasa parehong klase rin siya at agad nagsimula ang mga klase, at si Roman ay medyo naguguluhan pa rin. Tumingin siya sa paligid para tingnan kung ano ang itsura ng kanilang silid-aralan, kaso nakita niya itong luma na may mga sirang bintana, mga pader na puno ng alikabok at ang kanilang guro ay isa pang pathetic loser. Ipinaliwanag ng guro ang mga kasanayan ng mga mage sa pamamagitan ng tatsulok, kung saan ang pinakamahina ay nasa number 1 at ang pinakamalakas ay nasa number 7, inihayag din niya na ang kanilang mga entrance exam ay nag-evaluate ng kahalagahan ng mga numbers ng mag-aaral, at kung sila ay may magandang resulta ng pagsusulit ay inilalagay sila sa Alpha Class. Subalit lahat ng naruroon sa silid-aralan na iyon, ay kabilang sa number 1 at inaasar pa sila ng guro at nainis si Roman dahil siya ay totoong kabilang sana sa number 2, ngunit wala siyang magawa dahil sa nandoon na siya sa room na iyon. Ipinaliwanag ng guro na hindi sapat ang kanilang mga kasanayan para sa totoong Shadow Worlds at nagsimula na asarin ang lahat, napagtanto ni Roman na baka hindi siya napasama sa Alpha Class dahil sa huling pangyayari, ngunit ang pinakamalaking problema niya ngayon ay ang pag-upo niya sa tabi ni Desir. Hindi niya maintindihan kung paano siya naging kabilang sa klase matapos niyang talunin ang Magic Knight at sa sandaling iyon, tinitigan siya ni Desir at ngumiti at ito ay nagpapalakas loob sa kanya na maging galit at sinuntok ang desk. Nagsimula rin isipin ni Desir ang kanyang pagiging nasa Beta Class at ang kanyang usapan kay Bridget at sa unang pagkakataon, pinasalamatan niya ito para sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya noong siya ay nasa bahay ampunan pa. Natutuwa siya na naalala siya nito at masaya na lumaki siya bilang isang magaling na mage,
sinabi ni Bridget na hindi niya iniisip noon na kayang talunin ni Desir si Aces at ibinahagi niya na sinubukan niyang gawing alpha class student siya, kaso lang hinadlangan ito ng ibang mga guro na pathetic. Ipinapaliwanag niya na ito'y dahil si Desir ay isang commoner at humingi siya ng paumanhin kay Desir, at naiinis siya sa lahat ng ito dahil alam niya na ang mga noble ay lumilikha ng hadlang sa pagitan sa kanila at ng mga commoner, dahil sa kanilang obsesyon na gusto silang kilalanin bilang mga superior. Subalit, batid niya na ang mga ito ay mapanlin lang dahil maraming tao sa beta class na magiging mas malakas sa hinaharap, dala nito ang desisyon na gisingin ang maraming talentado na tao hanggat maaari. Pagkatapos ng klase, si Roman ay patuloy na naghahanap ng lunas para sa kanyang kalungkutan at isang random na lalaki ang lumapit sa kanya at tinanong kung siya ang anak ng Baron Ero, kinumpirma niya ito at tinanong niya ang lalaki kung sino siya. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang isang alpha class student na naghahanap ng mga miyembro para sa kanyang Blue Moon Party, na binubuo lamang ng mga nangungunang mag-aaral sa alpha class. Inimbitahan niya si Roman na sumali sa kanyang party dahil sa kanyang kasanayan at ang kanyang lahi. Nagsimula itong mag-isip tungkol dito at nangangarap na baka ma-promote siya sa alpha class. Subalit may nangyari habang siya'y naghihintay sa sagot at bigla na lang hinawakan ng lalaki ang kanyang mga kamay at sinabi na kung sasali siya, kailangan din niyang maging girlfriend niya at doon ay naguluhan si Roman at nagulat sa kanyang pahayag, at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinahayag ng lalaki na ang kanyang nararamdaman ay totoo at nakita niya siya sa entrance ceremony at na love at first sight siya, tulad ng isang pathetic loser. Siya ay nagpatuloy na humawak sa kanyang kamay at sinabi na hindi ang isang magandang noble tulad niya, ay dapat ipares sa maruruming commoners sa beta class at doon ay inimbitahan niya si Roman na sumama sa kanya, ngunit kailangan ni Roman ng oras upang mag-isip bago ito umalis. Hinugot ng lalaki ang isang regalo at ipinaliwanag na sa kanyang hometown, ibinibigay iyon ng mga tao sa mga taong kanilang minamahal at binuksan ito ni Roman at natagpuan ang isang gintong kwintas sa loob. Sumubok siyang tumanggi, ngunit sinabihan siya ng lalaki na tanggapin ito at iniwan siya nang bigla na lamang nagpakita si Desir mula sa likuran ni Roman at siya'y labis na natakot, bumagsak ito at sinabi ni Desir na malala ang kanyang reaksyon. Nang bumangon si Roman, tinanong niya si Desir kung ano ang gusto nito at binanggit ni Desir na narito siya upang mag-propose tulad ng ginawa niya noon, kaso nagkaroon ng malalim na pagkakamali sa pagkakaintindi si Roman at tinanong kung sino naman ang magkakagusto kay Desir. Sa simpleng sagot ni Desir, sinabi nitong hindi niya masyadong iniisip iyon at ang tanging nais niya ay maging kasapi si Roman sa kanyang party. Matapang na tinanggihan ito ni Roman at inihayag na siya'y inimbitahan na sa isang pinakamahusay na party sa academy. Sa pag-join daw niya sa kanila ay magtatagumpay siya, lalo na laban sa isang party na ginawa ng isang mag-aaral sa beta class at iniisip ni Desir na ito'y pinakamalaking pagkakamali na ginawa ni Roman. Ipinagtatuboy siya nito, ngunit nararamdaman ni Desir na wala siyang ibang magagawa kundi gamitin ang kanyang huling hakbang. Iniwan niya ang sulat sa ibabaw ng mesa ni Roman at sinabihan itong basahin ito kapag walang ibang tao sa paligid, ngunit iniisip ng babae na ito ay isang love letter at nagsimulang mang-asar kay Desir. Ngunit sa simpleng tugon ni Desir, sinabi nitong hindi niya gaanong inaalala si Roman at simpleng nais niyang sumama lang ito sa kanyang party. Hinimok niya si Roman na itapon ang sulat pagkatapos basahin ito dahil kung hindi ay may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Pagkatapos ni Desir ay umalis siya sa silid-aralan, iniwan niya si Roman na naguguluhan at nagtingin-tingin si Roman at binuksan ang sulat upang basahin ito at pagkatapos ng ilang segundo, nagbago ang kanyang mukha na para bang puno ito ng galit. Si Desir ay napapatanong kung magagalit ba o iiyak si Roman at malamang sigurado siyang magagalit ito, ngunit biglang napansin ni Desir ang isang butterfly malapit sa isa pang mag-aaral. Napagtanto niya na ito ang taong hinahanap niya na si Pram, ang pinakamabilis na espadang mandirigma sa mga mandirigmang nakilahok sa laban bago ang pagbabalik ni Desir. Iniisip ni Desir na si Pram ay malakas para sa isang taong halos walang pagsasanay sa orihinal nilang timeline, ngunit ngayon, gagawin niyang tiyak na mas magiging malakas pa si Pram. Samantala, si Roman ay nahanap si Desir at nagtangkang tanungin ito kung paano niya nalaman ang nilalaman ng sulat, ngunit sinabihan siya ni Desir na tumahimik dahil magsisimula na ang kanilang pagsasanay. Napunta ang tingin ni Roman kay Pram na sa kanyang tingin ay isang cute na lalaki,
Pakiramdam ni Roman na parang nasa paraiso siya kapag tinitingnan ang mukha ni Pram at samantala doon ay kinuha ni Pram ang isang malaking espada sa mga practice weapons at pumunta sa gitna ng arena. Nagpakilala siya sa kanyang kaharap na kalaban, ngunit tumanggi itong magpakilala dahil siya ay isang maharlika mula sa Alpha Class, na sa palagay niya ay hindi nito karapat-dapat. Nagsimula ang duelo sa utos ng referee at sinugod ni Pram ang kanyang kalaban. Nagulat ang mayabang na maharlika sa lakas ni Pram at napilitang umatras, patuloy naman na sumusugod si Pram at gumagawa ng sunod-sunod na mga atake, na siyang nagpapainis palalo sa mayabang na maharlika habang patuloy itong itinutulak pabalik. Napagtanto ni Roman na malakas si Pram, ngunit napansin ni Desir na may hindi tama sa kanyang kilos at si Pram ay parang walang kontrol sa pag-ikot ng kanyang espada, at ito ay tila gumagawa ng random na pag-ikot. Nagpatuloy pa rin si Pram sa sunod-sunod na mga atake, na nagpapainis palalo sa maharlika at gayunpaman, sa likod ng kanyang isipan, naniniwala pa rin si Desir na may sapat na kasanayan si Pram upang harapin ito. Nagawa ni Pram na mahadlangan ang mga atake ng maharlika at nagsimula siyang mag-counter, pero gayunpaman ay napansin ni Desir na hindi ito ang tamang oras para mag-counter si Pram at nakaiwas ang maharlika sa atake at nagtagumpay na maalis ito sa kamay ni Pram. Sa wakas, tinanggap ni Pram ang kanyang pagkatalo at napagtanto ni Roman na binigay ni Pram ang kanyang best subalit siya ay natalo pa rin, siya ay labis na naguguluhan kung bakit pinili ni Pram ang isang malaking espada. Sa kabilang banda, napagtanto ni Desir na may isang bagay na mali, ngunit kinailangan niyang gawin ang isang hakbang bago pa mangyari ang lahat, galit na galit ang mayabang na maharlika dahil sa ginawa nito at nagsimulang bugbugin si Pram. Siya ay hindi lamang binugbog ng ilang beses kundi sinipa pa ito, agad na tinulungan ni Desir si Pram at sinabihan ang maharlika na tigilan na ito dahil natapos na ang duelo. Siyempre, pinagsabihan si Desir ng mayabang na maharlika na tumahimik o mararanasan niya rin ang parehong ginawa niya kay Pram, at simple lang ang tugon ni Desir sa maharlika, nainggit ito kay Pram dahil mas magaling ito sa kanya. Lalong nagalit ang maharlika at sinubukan siyang atakihin, ngunit hindi lamang ito napigilan ni Desir kundi nagtagumpay din siyang sirain ang kanyang wooden sword, hindi makapaniwala ang maharlika sa kanyang mga nakita subalit tinanong siya ni Desir kung gusto niya ba na mawala ang mga ngipin niya matapos nito manalo sa duelo. Sa wakas, natakot ang maharlika at nagpas siyang umalis, ngunit hindi muna siya lumakad nang hindi nagbibigay ng mga banta kay Desir, katulad ng mga ginagawa ng mga tipikal na mga bully. Pagkatapos ng insidente, pinilit ni Pram na tingnan ang braso ni Desir, nilinaw ni Desir na ginamit niya ang kanyang mahika para pigilan ang atake, kaya't sa pangkalahatan ay wala siyang pinsalang natamo. Tinawag ni Roman si Desir na isang reckless, na katulad ng kanyang kilos noong pagsusulit nila at pagkatapos nito, tinapos ni Pram ang pagsusuri sa braso ni Desir at humingi ng paumanhin, ano pa man ay nagpahayag ito ng pasasalamat dahil ito ay magiging sagabal sa kanya ng pansamantala. Itinanggi ito ni Desir at sinabing siya ang pumili na makialam, nalulungkot pa rin si Pram dahil naging kaaway niya ang isang miyembro ng Alpha Class dahil sa pangyayaring iyon. Si Roman naman ay naaakit sa gwapo nitong si Pram, ngunit pinaalalahanan siya ni Desir na kumalma dahil maaaring siya'y paalisin, sinabihan din niya si Pram na huwag maging malungkot dahil kayang-kaya niyang talunin ang lahat sa Alpha Class. Naging seryoso itong si Pram at napagtanto na hindi pa niya ipinakilala ang kanyang sarili. Si Desir ay hindi pa rin kilala ng mga kaibigan ni Pram, kaya't ipinakilala nila ang kanilang mga sarili sa kanya. Gayunpaman, dahil sa naririnig ni Pram na tinatawag siya ni Desir sa kanyang unang pangalan at hindi sa kanyang apelyido, sobrang nahihiya si Pram at nagiging pula tulad ng kamatis subalit wala ng komentaryo si Desir dahil tila masaya si Pram sa naging resulta ng kanilang pag-uusap, nagpasalamat ulit si Pram kay Desir at umalis na. Pagkatapos ng lahat, tinanong ni Desir si Roman kung tungkol saan ang nais nitong pag-usapan at lumabas sila, at tinanong ni Roman kung ibinahagi ba niya ang nilalaman ng sulat sa iba. Sinabi ni Desir na siya lamang ang nakakaalam nito, ngunit batid din ito ng mga propesor at iyon ang dahilan kung bakit itinapon siya sa beta class kahit na siya'y isang maharlika na may kahanga-hangang mahika. Isinalaysay ni Desir ang isang kwento tungkol sa isang mangangalakal na yumaman sa pamamagitan ng kalakalan. Siya ay isang commoner ngunit naging napakayaman niya at siya ay nakabili ng isang titulo mula sa isang mahirap na noble. Naganap ang pangyayari na iyon noong 4 na taong gulang pa lamang si Roman at siya ang anak ng mangangalakal na iyon. Iniulat ni Desir kung paano mag-isip ang mga nobles,
na kahit na ang kanyang ama ay may pera para sa isang maharlikang titulo, ipinanganak pa rin siya bilang isang commoner at iyon ang dahilan kung bakit siya inilagay sa beta class. Ipinapaliwanag ni Desir na hindi dapat sumali si Roman sa Blue Moon dahil ito ay isang party na bukas lamang para sa mga nobles. Galit na tinanggihan ni Roman na ipinaliwanag na ang ibang lalaki ang mag-aalaga sa kanya. Ngunit itinanong lamang siya ni Desir kung natatandaan niya ang sinabi niyang tungkol sa mga commoner, at ito'y nagdulot ng alaala kay Roman at si Desir ay nagpapaliwanag kay Roman na maaaring gawin ng ibang lalaki ang masama sa kanya kung malalaman nito ang tunay na pinagmulan ng kanyang pamilya. Pagkatapos, iniimbita niya ito na sumali sa kanyang party at sinasabi na kung hindi ito sasali, baka magkaroon sila ni Pram ng sariling party. Pinigilan siya ni Roman na malamang na ito ay sinusubukan na blackmail siya, iniisip niyang ilantad nito sa lahat na galing siya sa pamilya ng mga karaniwang tao, nalilito si Desir dahil hindi niya iyon gagawin. Tinatanong siya ni Roman na ipaliwanag ang sarili at binanggit ni Desir na sila ni Pram ay mag-uumpisang gumawa ng sariling party kung tatanggi siya sa imbitasyon at nagsisimulang mag-isip si Roman kung paano magiging kampante si Pram sa paligid ni Desir. Napagtanto niyang hindi ito patas, at nag-aakala siya na may kakaibang intensyon si Desir dahil palagi itong nakangiti sa kanya na parang may binabalak, alam niyang alam nito ang tungkol sa kanyang pamilya at ito'y masyadong delikado. Gayunpaman, tinatanggap ni Roman ang imbitasyon ni Desir na sumali sa kanyang party, subalit may pangako siyang wag ilantad ang lahat ng mga lihim nito at doon ay gumawa sila ng kasunduan at nag-promise na magtulungan sila. Gayunpaman ibinigay ng ina ni Pram sa kanya ang isang espada na iniwan sa kanya ng kanyang ama at ipinaliwanag na habang kumikinang ang espada, ito ay nangangahulugan na iniisip siya ng kanyang ama magpakailanman. Ngunit sa sandaling hinawakan ito ng munting bata, biglang nasira ito sa kaligayahan niya, ito'y lumalabas na tanging isang panaginip lamang at sa kalaunan, kailangan ng tatlong ito na makita si Bridget upang mag-apply at bumuo ng isang partido. Nag-enjoy muna sila sa mga merienda, ngunit agad naman silang nag-usap tungkol sa kanilang plano at tinanong ni Bridget si Desir kung bakit niya nais bumuo ng partido. Ipinahayag niya na plano niyang maging alpha class sa pamamagitan ng pagpapanalo sa ranking tournament. Binanggit ni Bridget na malamang mahirap ito, subalit alam na ito ni Desir at ipinaliwanag niya na ang ranking tournament ay isang pagsusulit para matukoy ang ranggo ng mga mag-aaral sa bawat baitang. Isinasagawa ito kasama ang mga alpha at beta class, at kailangan ng isang partido na may 3 hanggang 6 na miyembro para makalahok. Ang pagsusulit ay nagsasagawa sa anyo ng laban sa pagitan ng 2 partido at ang ranggo ng mga nananalong partido ay tataas, pero hindi ibig sabihin nito na may kalamangan ang mga partido na may mas maraming miyembro, dahil sa tinitingnan pa rin nila ang mga individual na nagawa. Mayroong maraming paraan para makamit ang ranggo, sapagkat mahalaga kung gaano kalaki ang naitulong ng isang mag-aaral sa tagumpay ng kanilang partido at layunin ng ranking tournament na suriin ang iba't ibang kakayahan ng mga mag-aaral. Ang mga partido na nananalo ay makakalahok sa mga huling yugto na nagaganap sa isang shadow world, ang mga nasa mga nangungunang siyam ay binibigyan ng titulo na single rankers. Ang mga single rankers ay maaaring mag-angat mula sa beta class patungo sa alpha class, ngunit sa ngayon, wala pang isa na na-promote at ito ay walang bago para kay Roman dahil ang mga alpha ay may malaking kalamangan, at siya'y tiyak na ito'y magiging isang one-sided lamang. Ipinaliwanag ni Bridget na ito'y halos imposible, pero nagulat ang lahat ng sabihin ni Desir na iyon ang dahilan kung bakit sulit gawin ito at iniisip ng mga propesor na hindi karapat-dapat turuan ang mga beta dahil wala silang talento, kaya kung makakamit nila ang titulo ng single rankers, ito ay magpapatunay na mali ang mga propesor. Umaasa si Bridget na maaari nilang mapabagsak ang napakamakakaliwang sistema sa paaralan, at nagtatanong kung sigurado ba sina Roman at Pram na gustong sumali sa partido ni Desir. Sumang-ayon sila at pagkatapos nito, naglakad ang tatlo sa isang kahangahangang state-of-the-art practice facility, ngunit sa kasamaang palad ito ay para lamang sa mga mag-aaral ng alpha, kaya't nagtungo sila sa practice facility ng mga beta. Ito'y isang karaniwang silid at sa totoo lang mas malala pa dahil halos magiba na ito, puno ng alikabok at ang sahig ay maingay, pero si Desir ay puno pa rin ng positibong pananaw at siya'y siguradong magpapa-improve ito sa kanila. Sa kasamaang palad, natuklasan nila na marami silang kasamahan sa silid at habang ang daan-daang daga ay biglang pumasok sa kanilang hideout,
Ang plano ni Deezer ay linisin ang kalat kaso hindi ito nagugustuhan ni Roman na natatakot sa mga daga. Binanggit ni Deezer na aayusin niya ito, kaya't hinangaan siya ni Roman at iniisip ng babae na ito ay maghahanap ng ibang silid pero ipinaliwanag ni Deezer na ang tunay na solusyon niya ay tatakpan ang hideout ng mga daga. Wala na silang ibang pagpipilian kaya't nagsimulang linisin ang lugar at nagawa nila ito ng maganda, ngunit nalungkot si Roman at sinabi ni Deezer na oras na upang magpatuloy, kaya't inakala ni Roman na pauwi na sila para maligo, ngunit sa totoo'y naghahanda na silang mag-ensayo. Agad niyang pinagsisihan ang pagsali sa grupo ni Deezer, pero naalala niya ang kanyang mga layunin at pumunta siya sa pinto kaso pinuna ni Deezer na ang silid para sa ensayo ay nasa kabilang direksyon. Nagsimula ang ensayo sa pamamagitan ng pagsasanay ni Deezer kay Roman upang mapabuti ang kanyang kasanayan sa mahika. Ipinaliwanag niya na may kaya na ito at ipinakita ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga hangin na atake na tumatagos sa target. Ngunit nais ni Deezer na makuha ni Roman ang lahat ng atake sa gitna ng target. Nakikita niya na imposible ito pero ipinaliwanag niya na ito ang tanging paraan para matalo ang mga alpha at siya'y tiwala na kaya niya ito at ibinahagi niya ang nakaraan ng patunayan niya ito sa laban. Kinukulit siya ni Deezer sa pamamagitan ng pagsasabing maaaring magpatuloy na maglinis kung gusto niya, kaya't naging inspirasyon niya na wasakin ang ngiti na nasa mukha ni Deezer. Upang tulungan siya sa kanyang pagsasanay, ipinagawa ni Deezer kay Roman na ilagay ang isang bola sa isang bilog at binanggit niyang hindi niya ito pwedeng itapon lamang, dapat niyang manipulahin ang hangin sa paligid ng bola upang ito'y gumalaw, at ang kanyang Windman Magic ay ang kanyang specialty kaya't sinabi niya sa kanya na i-visualize ito. Nagawa ni Roman ito sa kanyang unang pag-attempt pa lang, at na-amaze si Deezer na agad niyang nakuha kung paano ilipat ang bola. Pinuri niya si Roman na magpatuloy at tuwang-tuwa si Roman sa pagbigay ng compliment. Naghahangad si Pram na matuto ng paggamit ng espada, pero ipinakita ni Deezer na wala siyang maibibigay na aral sa kanya at sa kabiguan ni Pram. Binanggit ni Deezer na higit nang nauunawaan ni Pram ang kanyang kasanayan bilang isang swordmaster, at dapat siyang sapat ng malakas upang manalo sa ranking tournament sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Hindi sigurado si Pram kung ito'y totoo, lalo na't kamakailan ay kinailangan siyang iligtas ni Deezer kaso alam ni Deezer ang tunay na potensyal ni Pram at kahanga-hanga ito at binanggit niya na dapat gamitin ni Pram ang mas magaang espada, partikular na ang isang Reaper na sandata. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha ni Pram at nag-atubiling makonvince si Deezer kung bakit hindi niya ginagamit ang mas angkop na espada para sa kanyang estilo. Tinukoy ni Deezer na ito ay may kinalaman sa lakas ng kanilang partido, kaya't hinihiling ni Pram na sumama ito sa kanila papunta sa isang lugar. Iniwan nila si Roman kaso maayos naman siyang nag-iisa. Dumating sila sa kwarto ni Pram kung saan ipinakita niya na wala siyang ideya kung ano ang hitsura ng kanyang ama, dahil ang kanyang ama ay umalis para kumuha ng gatas noong matagal ng panahon na ang nakalilipas. Ang kanyang ina ay isang karaniwang mamamayan at ang kanyang ama ay isang noble. Ang tanging bagay na iniwan ng kanyang ama ay isang rapier sword at nang makita ito ni Deezer, walang duda sa kanyang isip na ito ang espada na ginamit ni Pram noong hinangaan niya ito sa hinaharap. Ito ay sobrang magaan, at ipinaliwanag ni Pram na pagkatapos malaman na iniwan ito ng kanyang ama sa kanya, kaagad siyang nagumpisa sa landas ng espada at sa ganitong paraan, kapag dumating ang araw na makita niya ang kanyang ama, magiging respetado siya bilang anak na karapat-dapat na gamitin ang espada. Isang araw, nasa kanyang huling araw na ang kanyang ina at sinabihan si Pram na huwag nang subukang makita ang kanyang ama dahil siya ay naninirahan sa isang lubos na magkaibang mundo kaysa sa kanila, di pa nga inilahad ng ina ni Pram ang pangalan ng kanyang ama sa kanyang mundo at sa mundong ito. Isang kahihiyan para sa isang noble ang magkaroon ng anak na karaniwan. Kung hahanapin ni Pram ang kanyang ama, inilahad ni Pram na hindi mabubuhay ang kanyang ina hanggang sa kasalukuyan, kaya't ginawa ito ng kanyang ina upang protektahan siya at ipinaliwanag ni Pram na sa kabila nito, desperado siya na naghahangad pa rin siyang makita ang kanyang ama kaya't sumali siya sa Heaven Academy at umaasa na makakuha ng mga clue. Ipinaliwanag niya na may dala siyang espada ng papuri upang matulungan siyang hanapin ang kanyang ama, kaso nag-iba ang tono niya at nagpakita ng galit nang malaman niyang walang halaga ang espada, na ito ay hindi karapat-dapat para sa isang maginoo. Nasiraan ng loob si Pram dahil inakala niya na iniwan sa kanya ang espada ng kanyang ama dahil sa pagmamahal nito sa kanya, ngunit hindi pala ito ang totoo kaya tumanggi si Pram na gamitin pa ang espada na iyon. Kinabukasan,
masipag ang lahat sa kanilang pagsasanay at madali para kay Roman na ilagay ang bola sa loob ng bilog, at nagmamalaki siyang ipinagyabang na natutunan niya lang ito sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit mabilis na nasira ang kanyang kasiyahan nang pagsabihan siya ni Deezer na hindi nananatili sa loob ng bilog ang bola. Tinitigan siya ni Deezer habang iniisip ang regalo na natanggap niya at bigla siyang nagkaroon ng ideya. Nagtanong siya kay Pram na ipakita ang repair sword, ngunit sinabi ni Pram na hindi na niya iyon iniisip at tinangka ni Deezer na makonvince siya, pero namumutla si Pram nang biglang sabihin na ang dahilan kung bakit hindi niya maipakita ay dahil ito'y ibinenta na niya. Pumunta sina Deezer at Prem para kunin ang espada ni Prem at namangha masyado si Deezer na makitang lahat ay talagang katulad ng kanyang naaalala noon. Dumating sila sa isang nakakahinalang eskinita papunta sa pawn shop at maingat silang nagtungo doon. May karatula sa harap ng tindahan na nagsasabing walang mga refund sa kahit ano pa ang dahilan, at nagtaka si Deezer kung bakit sobrang obsessed ng mga tao dito sa pera. Sinabi ni Prem kay Deezer na ayaw niyang hawakan muli ang espadang iyon, pero hiniling ni Dexter na bigyan siya ng pagkakataon at sa wakas, nakapasok sila sa tindahan kung saan sinalubong sila ng isang higanteng lalaki na tila gumagamit ng steroids. Ipinagtaka ni Deezer kung bakit mahigpit ang seguridad ng lugar. Ipinaliwanag ni Deezer sa may-ari ng tindahan na si Woojo, na nandoon sila para bilhin ang repair sword na ibinente ni Prem. Tinukoy ni Woojo na may patakaran silang walang refund, ngunit binanggit ni Deezer sa tao na ito na kaya nga niya sinabing bibilhin niya ang espada. Inulit ng lalaki na walang halaga ang repair bilang espada, kaso ikinagulat ni Prem nang ihayag nito na alam niyang may kakaiba dahil magaan ito at may ideya si Woojo kung ano ito talaga, at ipinakita ni Deezer ang kanyang talino dahil alam na niya na ito ay tinatawag na Kovan, at nakita niya ang isang katulad nito noong ibinigay ng lalaki ang isang hikaw sa kanyang kasintahan. Ito ay ginagamit ng mga maharlika para magbigay ng regalo sa kanilang minamahal tulad ng isang kahon, pero sa kasamaang palad para sa tao na ito, hindi niya mabuksan ang kahon. Pagkatapos, ikinagulat nilang ihayag ni Woojo na nagkakahalaga ang espada ng 40 na pilak, pero galit na galit si Prem dahil ibinente niya lang ito sa lalaki ng 3 pilak kahapon pa lang at bukod pa doon, hindi rin niya sinabi kay Prem na ito ay isang Kovan. Tinuro ng tamad na lalaki na si Prem lang ang nagutos sa kanya na tansyahin ito bilang espada, kaya ginawa niya at 3 pilak lang ang halaga nito bilang espada at ngunit ngayon, ibinebenta niya ito bilang isang Kovan at ang halaga nito ay 40 pilak na. Inisip ni Prem na lubos na madaya ang lalaking ito, ngunit naintindihan ni Deezer na negosyo lang ito at binayaran ang 40 pilak. Nagtaka ang lalaki at gusto pa niyang singilin ito ng mas mataas, pero ipinaliwanag ni Deezer na iyon na ang pinakamataas na kanyang kayang ibayad. Ipinaliwanag ni Woojo na hindi sapat ang pagtingin lang dito at hindi ito mabuksan ng isang amateur na tulad niya. Hindi alam ng lalaking ito na kausap niya ang bida ng kwento at nakita natin na ginamit ni Deezer ang kanyang natatanging mahika para mabasa ang nakatago na sulat. Pinilit ni Dexter si Prem na nagdadalawang isip, na kunin ang espada at ipinakita na may uka sa hawakan nito at ang pagpindot sa uka habang inaalis ang blade ay nagbunyag na may isa pang blade sa ilalim nito. Nagulat ang lahat sa kwarto dahil ang blade na ito ay hindi gawa sa bakal o pilak. Hindi pa nakakita si Prem ng metal na kumikinang ng ganito, at ipinaliwanag ni Deezer na ang blade ay gawa sa banam, mas matigas kaysa sa isang bakal at mas magaan kaysa sa isang balahibo. Ito ay metal na ginagamit lamang sa pinakamataas na kalidad ng mga sandata at mas lalo pang nakumbinsi si Deezer na ito nga ang sandata na ginamit ni Prem sa hinaharap. Naghanda na silang umalis ngunit hinarang sila ng higanteng naka-steroids. Magalang na hiniling ni Deezer sa lalaki na umalis sa daan, ngunit sinabi ni Woojo na ang lalaki ay aalis lang kung iiwan nila ang espada. Pinapaalala ni Dexter na mayroon silang kasunduan sa negosyo kaso si Woojo ay isang tuso na may-ari ng tindahan, ay sinabi na kung gawa nga sa banam ang espada, nagbago na ang isip niya sa lahat. Binigyang diin ni Deezer kung gaano kaipokrito ang lalaki. Kaso nagbanta lang ang malaking lalaki na sasaktan sila kung hindi nila iiwan ang espada, tumanggi si Deezer at madaling iniwasan ang atake ng malaking lalaki. Ipinag-utos ni Woojo na tapusin na sila, pero nagulat ang malaking lalaki nang makita niyang lumapit si Prem at ayaw talaga ni Prem sa pakikipaglaban, ngunit maliwanag na balak tapusin ng lalaking ito si Deezer, kaya nagpa siya siyang harapin ito. Nahihiya si Prem nang paalalahanan siya ni Deezer na sinabi niyang hindi niya hahawakan ang espada kailanman,
pero nagpapatawa lang pala si Deezer at hinimok siya na ipakita kung ano ang kanyang kayang gawin. Sigurado si Deezer na ang espada ay perpekto para sa estilo ni Prem, ngunit nag-aalala siya dahil maaaring maging nakamamatay ang mga atake ng malaking lalaki kung tatamaan siya. Sa puntong ito ay medyo wala pang karanasan si Prem kaya hindi siya sigurado kung kaya niyang manalo pero subalit, nagulat ang lahat sa kwarto nang magsimulang magliwanag si Prem, at na-excite ang kalaban sa determinasyon sa mga mata niya. Sinubukan siyang atakihin ng kalaban, kaso agad na nakontra at nakaiwas si Prem na nagpapakita na mabilis siya at lalo pang ipinakita ni Prem ito, habang halos hindi siya makita ng kalaban at nakapagdulot si Prem ng maraming atake kaso lang mababaw lang ang mga ito. Nagtataka si Deezer kung nahihirapan ba siyang sukatin ang kanyang mga atake gamit ang Rapier Sword, ngunit unti-unti nang nasasanay sa bilis ni Prem ang malaking lalaki, kaya kung magtatagal pa ang laban malamang malaki ang disadvantage ni Prem. Sinusubukan ni Prem na tamaan ang mga vital parts ng malaking lalaki kaso inaasahan na ito ng kalaban, nagsisimula ng lumala ang sitwasyon, subalit sinabi ni Deezer kay Prem na maniwala sa kanyang ama. Doon napansin ni Prem ang sulat sa espada at ito'y nagbigay inspirasyon sa kanya, hindi niya sigurado kung paano nalaman lahat ito ni Deezer, pero hindi na mahalaga iyon at determinado lang siyang magbigay ng tagumpay kay Deezer sa pagtitiwala nito sa kanya. Saka naman sumugod si Prem para umatake kaso sumigaw si Deezer sa gulat nang makita na inaasahan na ito ng lalaki pero gayunpaman, pinatunayan ni Prem na hindi siya dapat pagdudahan, nang kanyang hiwain ang espada ng lalaki at ipabagsak ito. Ipinagpasalamat ni Prem ang espada, na siyang dahilan kung bakit siya ay buhay pa at sinabing lahat ito ay dahil sa kanyang ama, doon ay naghahanda na silang umalis ngunit ipinaliwanag ni Woojo, na ang pinto ay mabuksan lang ito ng lalaking walang malay sa sahig. Iginiit niyang iwan nila ang espada, ngunit nagulat siya nang hiwain lang ni Prem ang pinto para makalabas at sa kanilang pag-uwi, huminto sila para kumain at pinasalamatan ni Prem si Deezer sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Binanggit ni Deezer na walang problema iyon at natural lang natulungan ang isang kaibigan kapag nasa kagipitan, naguluhan ang ating nakakatawang bida nang biglang umiyak si Prem, at nagtataka kung baka mali ang binili niyang pagkain. Ipinaliwanag ni Prem na umiiyak siya dahil dati siyang nawawala at walang pag-asa, pero ngayon ay mas mabuti na ang lahat at mayroon na siyang kaibigang itinuturing siya. Lubos siyang masaya at nagpasalamat sa kanyang mga magulang habang balak niyang sundin ang mga salitang iniwan ng kanyang ama. Nakita natin na isinulat ng kanyang ama ang mga salitang, para hindi maligaw ang aking batang lumalaki sa espada, sa eskwelahan, patuloy na masigasig na nagsasanay si Roman at ipinapakita ang kanyang husay sa pagkontrol ng bola, na ngayon ay kaya na niyang ihinto mismo sa gitna ng bilog. Nagdiwang siya pero mabilis na napagtanto niyang mag-isa lang pala siya. Sinubukan niya ang hamon na orihinal na ibinigay sa kanya ni Deezer, at labis na natuwa nang magawa niyang ilagay ang lahat ng kanyang wind attack projectiles mismo sa gitna ng target. Pagkatapos, naghihintay siya para makipag-usap kay Dante at narinig niya ang mga tao na nang-discriminate sa kanya dahil nasa beta class siya. Nang magkita na sila ni Dante, mabilis niyang kinain ang masarap na pagkain at sabik na hinihintay ni Dante ang kanyang desisyon tungkol sa pagsali sa kanyang party. Bago pa man siya makasagot, inakala na ni Dante na tinanggap niya ito at inihanda niya na dalhin si Roman upang makilala ang iba pang miyembro ng Blue Moon, pero syempre, labis na nagulat si Dante nang ibigay uli sa kanya ni Roman ang regalo na ibinigay niya. Hindi niya maunawaan ang nangyayari dahil sa pagkabigla, at ipinaliwanag ni Roman na hindi lang dahil sa ayaw niyang makipag-date sa kanya, kundi dahil sumali na siya sa isang party sa beta class. Hindi makapaniwala si Dante at inakala niyang nagbiro lang si Roman, ngunit seryoso ito at sinabi ni Roman na noong una ay hindi niya nagustuhan ang party na inaniban niya ngayon, pero nagbago iyon dahil tinutulungan siya ng leader na mag-improve ang kanyang skills. Ipinapaalala niya kay Dante ang sinabi nito dati na ang mga commoners ay basura, ngunit hindi binawi ni Dante ang kanyang pahayag at sa halip, mas lalo pa niyang pinatibay ito. Inihayag ni Roman na dati siyang commoner, na ikinagulat ni Dante at inisip na biro lang iyon at sa muli, seryoso si Roman kaso sinabi niyang ayos lang lahat ngayon dahil may mga tao siyang kasama na hindi siya titingnan sa paraang ginagawa ni Dante. Sa wakas ay naunawaan ni Dante ang mensahe, binanggit niya kay Roman na kung alam lang niyang commoner siya, hindi sana niya inanyayahan ito at doon ay natapos na ang kanilang pag-uusap pero may huling sasabihin si Roman.
Inihayag niyang balak ng kanyang party na ma-promote sa Alpha Class, na magiging kaaway nila si Dante at nagalit si Dante at nagbanta na dudurugin niya silang lahat at babalalang ni Roman, na huwag maliitin ang kanilang grupo at umalis siya. Nagdulot ito ng sobrang galit kay Dante, higit pa sa inaasahan ng sinuman, tila ba siya'y aatakihin sa puso sa sobrang inis. Ipinaliwanag ng flashback kung bakit siya labis na nagalit. Ipinakita nito ang isang pangkat ng galit na mga commoner na sinira ang kanilang tahanan at hinihingi ang pagbitay sa kanyang ama at dahil sa tindi ng kanyang galit, nasaktan niya ang sarili na nagdulot ng pagdugo, at nagsumpa siyang wasakin ang mga maruruming commoner. Pagkatapos ng ilang panahon ay sumali ang koponan ni Des sa isang ranking tournament at sila'y nasa qualifying round, ginamit ni Roman ang kanyang wind attack para talunin ang 5 kalaban, at ang kanilang panalo ay nagtaas sa kanila sa leaderboard. Nagambag din si Pram sa laban kontra sa isa pang koponan at lalo pa silang umangat, si Desir naman ang susunod na magpapakita ng kanyang galing, hindi man lang siya gumalaw ni 1 pulgada habang pinawawalang bisa lahat ng mga atake ng kaaway. Tinapos ng 2 pang kasamahan ang labanan at umabot ang ating mga bayani sa top 30 na ibig sabihin nito ay oras na para sa tunay na laban. Natutuwa si Bridget na umabot sila ng ganito kalayo. Subalit nag-aalala rin siya dahil ngayon ay magiging malaking target na sila. Sa ibang lugar, galit na galit ang coach ng koponan ng Blue Moon nang mabasa niya ang isang artikulo tungkol sa koponan ni Desir. Binanggit sa artikulo na ang koponan ng mga estudyante mula sa Beta Class ay umabot sa ika-30 pwesto at tinatanong kung sila ang unang may promote sa Alpha Class. Mariing tinanggihan ng lalaki na mananatili sila sa antas ng Alpha Class, pero pinapakalma niya ang sarili at ipinaliwanag niya sa mga estudyante ng Blue Moon na kahit sila'y mga first year pa lamang, responsibilidad nila na panatilihin ang pride at tradisyon ng Alpha Class. Kaya naman, sa huling round ng tournament ay nais ng baliw na ito na gamitin nila ang lahat ng paraan para ma-eliminate ang koponan ni Desir. Malinaw niyang sinabi na hindi nila dapat hayaang maging single rankers ang mga ito. Kinausap niya ng direkta si Aces dahil nakalaban na niya si Desir noon, at kinumpirma ni Aces na kaya niyang talunin ito at siya ang leader ng first batch ng Blue Moon, kaya pinapangako niyang dadalhin niya sila sa tagumpay. Hindi malilimutan ni Aces ang lalaking nagbigay sa kanya ng kanyang unang pagkatalo, kaya't determinado siyang talunin siya sa abot ng kanyang makakaya, pagkatapos ay hinarap ni Dante at Peril si Aces. Akala ni Aces ay hadlang sila sa kanyang pagiging leader, ngunit alam nila kung gaano siya kalakas at hindi iyon ang kanilang pakay. Gusto lang ni Peril na siya ang tumalo kay Pram at si Dante naman ang gustong haharap kay Roman. Binanggit ni Aces na mas malaki ang tsansa nilang manalo kung magtulungan sila bilang isang koponan, ngunit mayroong malalim na personal na hinanakit ang mga kasamahan niya, kaya hinayaan niya ito. Gayunpaman, may utos siya sa kanila na ipinakita ni Aces na mayroon din siyang personal na hinanakit nang sabihin niyang bawal nilang labanan si Desir dahil siya ang tatapos dito. Samantala iniisip ni Desir kung handa na sina Roman at Pram para sa susunod na hakbang. Sinabi ng kanyang tapat na mga kasamahan na handa sila para sa mas matinding pagsasanay para sa huling round, ngunit ikinagulat nila ng ibunyag ni Desir na walang pagsasanay, sa halip ay magkakaroon sila ng espesyal na regimen para sa huling round. Pumunta sila sa aklatan kung saan ipinakita ni Desir ang isang tambak ng mga libro. Nagulat si Roman ng ibunyag ni Desir na pag-aaralan nila ang kasaysayan, at kailangan pa siyang paalalahanan na manahimik. Ang huling round ng ranking tournament ay gaganapin sa isang shadow world na inihanda ng akademya at sa mga mundong ito, muling nilikha ang mga pangyayaring pangkasaysayan at kung mapipigilan nila ang mga pangyayaring ito ay malilinas nila ang shadow world. Makakatulong ang pag-aaral ng kasaysayan ng mga pangyayaring ito sa kanilang pagpigil, ngunit hindi nila alam kung anong mga pangyayari ang lumitaw at sinabi ni Desir na ginamit lang niya ang kanyang intuition para pumili ng ilang pangyayari na pag-aaralan nila, ngunit alam natin na galing sa hinaharap ang ating bida. Alam na ni Desir kung ano ang magiging shadow world sa huling round at habang nag-aaral, tinukso ni Roman si Pram dahil sa labis nitong paghanga sa kanilang guro, ngunit napukaw nila ang pansin ni Desir. Ito'y isang mahigpit na diktador na may ngiti sa kanyang mukha habang iniutos nito na bumalik sila sa pag-aaral. Maya-maya ay nagulat ang koponan nang lapitan sila ni Aces at medyo tensyon ang sandali, kaso binasag ni Roman ang katahimikan sa pagtatanong kay Aces kung ano ang kanyang kailangan. Binanggit ni Aces na 2 buwan na mula nang huli silang maglaban,
At doon ay pinuri ni Desir ang desisyon niyang sumali sa Blue Moon at sa tingin niya, nararapat si Aziz sa pinakamalakas na party sa akademya kaso sinabihan siya ni Aziz na kung talagang ito ang pinakamalakas, bakit wala si Desir dito? Lumapit si Aziz kay Desir para formal na mag-declare ng digmaan laban sa kanya. Sinabi ng ating time traveler na bida na sa panahon noon katulad pa rin si Aziz na nagpakita ng kagandahang loob sa isang taong kinikilala niyang karibal, hinamak siya ni Aziz noon, kaso ngayon ay nangangako siyang tatalunan siya sa abot ng kanyang makakaya. Natuwa si Desir na marinig ang hamon nito dahil sa gusto niyang gamitin ni Aziz ang matinding pagkagalit na iyon laban sa kanya, upang lalo siyang lumakas at ang buong layunin ng ating henyo na bayani noon ay upang pukawin ang diwa ng pakikipaglaban sa loob ni Aziz, at maliwanag na nagtagumpay ito. Ang pagiging malakas ng kanyang mga kaibigan ang tanging paraan upang mabago nila ang hinaharap, kaya't sabik siyang lumaban kasama ang mas malakas na si Aziz. Paglaon ay dumating ang araw ng ranking tournament at maraming portals ang inilagay sa gitna ng isang stadium, at abala ang mga reporter sa pag-interview ng mga guro at ang huling round ay isang malaking pangyayari sa akademya, kaya maraming tao sa bayan ang dumating para manood at masaksihan ito. Malaking bagay ito at doon ay na-realize ng mga kaibigan ni Desir na tama ang pagkakasuot niya ng kanyang kurbata ngayon, ipinaliwanag ni Desir na hindi tama ang pagsusuot ng kanyang kurbata dati, dahil sa hindi siya dito komportable pero inakala ni Roman na dahil gusto lang ni Desir na ipakita ang kanyang dibdib. Nagbiruan sila at natutuwa si Desir na hindi sila mukhang kinakabahan, handa na silang lahat at tumungo na sa center stage at handa na rin ang iba pang mga koponan at sumabog ang hiyaw ng malaking crowd. May isang lalaki na hindi masyadong kumbinsido sa kakayahan ni Desir dahil na rin sa lahat ng ingay na narinig niya tungkol dito, ngunit sinabihan siya ng isang babaeng may asol na buhok na mag-focus at isang lalaking may mahabang buhok ang sumabat at pinaalalahanan ang lahat, na hindi dapat alalahanin ang isang tulad ni Desir. Isang boses ang nagpaliwanag na malapit nang magsimula ang huling round at pinaalalahanan sila na para malinis ang Shadow World, kailangan nilang malutas ang isang partikular na insidente at pinapayagan silang gamitin ang anumang paraan para manalo, ngunit kung sila'y makatanggap ng fatal na pinsala, sila ay ma-disqualify. Nagbigayan ng masasamang tingin ang bawat isa, at ipinaliwanag na ang mga makakatulong sa paglilinis ng Shadow World ay makakatanggap ng mas maraming puntos. Ang top 7 na manlalaro ay tatanghaling single rankers. Nasa pinakamababa ang koponan ni Desir, kaya ipinaliwanag niya na para maging single rankers sila ay kailangan nilang malinis ang Shadow World sa kanilang sarili o talunin ang bawat ibang kalahok. Nagsimula nang magbukas ang mga gate at nagumpisa na ang huling round ng ranking tournament. Tinignan ng lahat ang mga portal at nang sa wakas ay magbukas ang mga ito, nagsimulang sumigaw ang malaking crowd para sa kanilang paboritong mga koponan. Nang magbukas na ang mga portal ay pumasok na ang lahat kaso huli ang koponan ni Desir. Pinaalalahanan ni Desir ang kanyang mga kaibigan na huwag mag-alala at sinisigurado sa kanila na kaya nilang gawin ang anumang kanilang itinakda, hiwalay silang na-teleport sa loob at isang boses ang nagsabi kay Desir na random ang pagkapasya ng lokasyon ng lahat. Napagdesisyonan ni Desir na ang kanyang unang layunin ay hanapin ang kanyang mga kasamahan, kaso agad siyang inatake ng isang ice bolt at di makapaniwala ang babaeng may asol na buhok sa kanyang swerte na natagpuan agad niya si Desir, at hindi rin makapaniwala si Desir kung gaano siya kasikat. Gusto lang ng babae na makipaglaban pero madali lamang natunaw ni Desir ang nakakatuwang ice attack ng babae. Nagulat siya nang ipakita ng babae na kaya niyang gumamit ng 2 spells ng sabay, at ginamit niya ang kanyang aqua wave attack. Hinarang ito ni Desir gamit ang isa pang fire attack, na nagdulot ng pagkalat ng steam sa paligid at napagtanto niya na ang isa pang spell ng babae ay pangdepensa. Hindi niya maintindihan kung bakit ito ginagawa ng babae, ngunit naging malinaw ito ng matalino na ilagay ng babae ang pangalawang spell sa harap ng una para maging yelo ito. Binanggit ni Desir na inaasahan niya ang ganitong kawili-wili na mga atake mula sa isang alpha class, kaso hindi pa natatapos ang babaeng may asol na buhok. Ginamit niya ang isang wind spell para marahas na ihagis ang mga shard ng yelo mula sa kanyang unang mga atake. Medyo mayabang ang babae habang ipinaliwanag niya na ang kanyang mga spells ay isang uri ng mahika na hindi kailanman magagamit ng isang karaniwang tao tulad ni Desir sa kanyang buong buhay. Tinanong niya si Desir kung mayroon siyang huling salita bago niya ito patayin, pero walang bahid ng takot sa mukha ni Desir. Hinangaan niya ang kumpiyansa ng babae.
ngunit nainis niya ito nang sabihin niyang dapat ay tina-target nito ang kanyang mga mahahalagang bahagi. Patuloy na iniinis ni Desir ang babae sa pagsasabing, hindi niya gaanong na-master ang pag-control sa kanyang sariling spell. Galit na pinatatahimik siya ng babae, kaya alam ni Desir na talagang nasa isip na niya ito ngayon at tapos na si Desir sa paglalaro sa babae, at sa isang simpleng pagpitik ng kanyang daliri ay winasak niya ang buong atake nito. Siyempre, walang ideya ang babae kung paano niya ito nagawa, ngunit napagtanto niya na gumagamit si Desir ng inversing spells at hawak na ni Desir ang buong kontrol sa laban at tinuruan niya ito ng leksyon. Sinabi niya na hindi dapat maliitin ng babae ang kanyang kalaban at dapat palagi siyang mag-isip tungkol sa kanyang susunod na hakbang, iyon ang mga batayan ng digmaan kaya sinabi niya sa babae na manood ng mabuti at itanim ito sa kanyang utak. Tinapos ni Desir ang pagkolekta ng lahat ng shard niya upang makabuo ng isang malaking kristal at ipinadala ito pabalik sa babae. Mukhang medyo hindi matalino ang babae dahil sinabi niya lang na walang paraan na matalo siya ng mahika ng isang karaniwang tao. Akala niya madali niyang mapipigilan ang atake ni Desir, ngunit tapos na si Desir sa pagtuturo sa kanya ng leksyon at binuwag niya ang malaking kristal upang maiwasan ang kanyang depensa at madali siyang tinalo. Inanunsyo ang kanyang pagkatalo at binanggit ni Desir na isa lamang ito sa marami pang darating. Sa ibang bahagi ng Shadow World ay may isang maliit na nerd ang naglalakad na nagrereklamo tungkol sa sobrang init sa kanyang random na lokasyon. Hiniling niya na sana mayroon siyang proteksyon mula sa sikat ng araw, pero naglaan siya ng sandali upang pahalagahan ang simoy ng hangin. Mabilis na tinalo ng malakas na spell mula kay Roman ang kawawang bata, at inanunsyo ang kanyang disqualification at 27 na kalahok na lang ang natitira at nakikita natin na magkasama na sina Roman at Pram. Swerte silang nailipat malapit sa isa't isa at naisip ni Roman na nakakatuwa si Pram dahil nag-aalala ito kay Desir. Ginamit ni Roman ang kanyang wind magic para madetect ang kalapit na mga kaaway at nagdesisyon siyang habulin ang nag-iisa. Inilunsad ni Roman ang kanyang atake subalit agad itong nawasak at lumitaw ang dalawang kaaway. Ipinaliwanag ng isa na ang detection magic ay may downside na ibinubunyag ang iyong lokasyon sa mga kalaban, at pinaalala ng kasintahan nito na si Roman ay isang beta trash lang. Hindi basta-basta tinanggap ni Roman ang insulto at nagdesisyon na malaman kung sino talaga ang basura sa pamamagitan ng isang labanan. Gusto ng lalaki na patuloy namang insulto sa pagsabi kung gaano kagaling ang kanilang klase, ngunit agad siyang inatake ni Pram. Ginamit ng lalaki ito bilang patunay na kulang sila sa asal, at napagtanto ni Roman na hindi sila mahina at naging alerto ang lahat at nagsimula ang labanan gamit ang mga espada. Sinubukan ng isang babae na gumamit ng mahika, ngunit pinakita ni Pram ang kanyang napakabilis na kilos at natakot ang babae at nagsimulang magtaka kung talaga bang nasa beta class si Pram. Gumamit ang kalaban ng maraming alikabok at sinabi sa kanyang kasintahan na pasabugan si Pram gamit ang malakas na area magic. Sinimulan ng babae ang mahika pero ito lang ang nagbunyag ng kanyang eksaktong lokasyon kay Roman at tinangay siya ni Roman gamit ang wind attack. Si Roman na ngayon ang nagmamaliit sa kanila at tinatawag niyang tanga ang dalawa dahil nagtago sila at agad-agad ay nagpakita sa pamamagitan ng pag-atake. Labis na nagalit ang lalaki, ngunit pinaalala sa kanya ni Pram na kailangan niyang mag-focus sa laban. Sa katunayan, idinidistract lamang siya ni Pram at natapos ni Roman ang Alpha Boy at naisip niya na baka may pagkakataon pa ito kung nag-concentrate siya sa pagtalo sa kanya, at binanggit niyang ito ang napala niya sa pagmamaliit sa beta class. 25 na kalahok na lang ang natitira, at umaasa si Roman na kasing tanga ng dalawang ito ang lahat at pinuri nila ang isa't isa sa kung gaano sila nag-improve, at inamin ni Pram na si Desir ang dahilan ng kanilang pagsasanay. Tungkol kay Desir, binanggit ni Roman na lumabas na siya mula sa pagtago dahil alam niyang pinapanood niya sila, namangha si Desir sa kanilang pag-unlad at sinabing alam niyang kaya nilang hawakan ang sitwasyon sa kanilang sarili. Napagtanto ni Roman na si Desir pala ang taong inatake niya kanina. Akala niya ay naging malakas na siya pero madali lang pala winasak ni Desir ang kanyang spell. Pinuri ni Desir ang kanyang galing at hinimas ang ulo niya bilang gantimpala. Akala niya gusto ito ni Roman dahil tahimik siya, ngunit labis siyang nagalit dito dahil hindi siya aso at natapos ang kasiyahan ng mapansin ni Desir na may paparating na bagyo, pula na kidlat ang sumiklab sa langit at may nangyaring kakaiba sa malapit na clock tower. Sa malayo, may malakas na fire attack na sumabog at may isang kawawang lalaki na winasak ng isa pang koponan,
18 na kalahok na lang ang natitira at ipinaliwanag ni Desir na may dalawang paraan para ma-promote sa Alpha Class. Una ay ang pagtatapos sa unang pwesto sa pamamagitan ng paglilinis ng Shadow World, at ang isa pa ay ang simpleng pag-survive at pagiging isa sa top 9. Sigurado si Desir na imposible para sa kanila na malinis ang Shadow World dahil lilipulin lang sila ng ibang koponan. May maliit na pagkakataon na makapasok sila sa top 9, dahil maglalaban-laban ang ibang koponan at kailangan lang nila ng siyampa na ma-disqualify. Sa tingin ni Roman ay mas mahirap ito kaysa sa iniisip ni Desir pero kumpiyansa si Pram na kaya nila ito, gayunpaman sa halip na gumawa ng plano o gumawa ng kapakipakinabang na bagay, simpleng nagdodudol lang si Pram sa lupa nang bigla silang tumakbo para magtago dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan, at walang senyales na ito'y titigil. Wala silang magawa kundi maghintay sa ilalim ng isang puno, at may na-realize si Roman at hindi niya naisip na mag-aim na maging top 9 sa mga alpha students kung hindi dahil kay Desir at kung wala siya, sasama sana siya sa team ni Dante at hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag nalaman nilang commoner lang siya. Napansin ni Desir na hindi mapakali si Roman at sinabi niya sa kanilang dalawa na huwag mag-alala dahil nakikita niyang mas lumalakas sila. Medyo naapektuhan si Roman sa sinabi ni Desir, pero tinawag niya itong weirdo at sinabihang tumigil sa paghaplos sa kanyang ulo. Pinapaalala niya kung gaano niya kinamumuhian ang mukha ni Desir, ngunit iniisip niya kung gaano niya talaga kamahal ang kanyang koponan at biglang may tumunog na kampana sa malayo, at naririnig ito ng lahat. Sinabi ni Desir na oras na, at ipinapaalala kay Roman na bahagi ito ng kanilang pag-aaral at nasa mundo sila ng nakaraang clock tower, isang high-level na magical device na gumagawa ng mga halimaw sa regular na mga intervals. Biglang nag-activate ang clock tower at may nakita silang kakaiba sa lupa. Inanunsyo ng isang boses na nag-generate ng isang survival quest at gumawa ang clock tower ng bagong halimaw. Kailangang mabuhay ng lahat ng koponan sa atake ng halimaw, at iniisip ng lahat ng guro na masamang balita ito para sa beta class. Sigurado silang tapos na ang team ni Desir at tumawa ang malaking lalaki na namumuno sa Blue Moon Group para kay Bridget. Samantala, narinig ng ating koponan ang sigaw ng isang babae na humihingi ng tulong, at inanunsyo na 17 na lang ang natitirang kalahok at papalapit na ang panganib kaya sinabi ni Desir sa kanyang dalawang kaibigan na manatili sa likuran. Biglang nangamoy masama at nagsimulang manginig ang lupa, may paparating na halimaw kaya sinabi ni Desir sa kanila na maghanda at lumabas mula sa lupa ang isang daga. Natakot ang dalawang kasama ni Desir nang umungal ng malakas ang daga at napagtanto ni Desir na kailangan nilang umalis agad. Lumitaw ang isang malaking hukbo ng mga daga at natukoy ni Desir na ito'y dahil sa isang killer monster, isang halimaw na gumagamit ng batalyon ng mga daga parang mga hukbo. Kumakain ito ng dugo ng tao at di ito tumitigil hanggat hindi nito nahuli ang target nito. Nagdesisyon si Roman na magpaputok ng airball sa kanila, ngunit walang saysay ito at kailangan lang nilang patuloy na tumakbo, ngunit maliwanag na humahabol sa kanila ang mga daga. Ipinaliwanag ni Desir na ang tanging opsyon nila ay talunin ang pinuno at isa ito sa mga leader ng daga, ngunit sa tingin ni Roman ay para silang naghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Tumigil si Desir sa pagtakbo dahil alam niya kung paano matutunton ang leader. Ginawa niyang sugatan ang sarili niya at ginamit ang kanyang dugo para mahikayat ang pinuno. Lumantad ang maliit na daga at tinamaan ito ni Roman mula sa ere at dinamatay ang halimaw, at binanggit ni Desir na kahit maliit na daga ito, halimaw pa rin ito. Mataas ang magical resistance nito at kahit si Roman sa kasalukuyang kasanayan nila, hindi ito matatalo sa isang hampas at patuloy sa pagdating ang mga daga kaya't napagpasyahan ni Desir na wala na siyang pagpipilian. Inutos niya sa kanyang koponan na umatras, pero nagulat sila nang biglang sumugod si Pram at pinigilan siya ng koponan, ngunit diretso pa rin ang takbo ng baliw na batang ito papunta sa malaking kawan ng mga daga. Sa kabilang banda, nahihirapan din ang ibang mga koponan sa mga daga, at 16 na lamang ang natitirang kalahok at nakaharap ng Red Team ang isang malaking grupo ng mga daga, ngunit kumpiyansa ang leader nila at sinabihan ang kanyang grupo na umatras habang ginagamit niya ang isang fire spell. Mukhang walang kaalaman ang Green Team sa nangyayari dahil natuwa sila na ang kinatatakutan nila ay isang maliit na daga lamang, sinubukan ng isang tanga na ipaalis ito kaso umungal ang daga at sila ay sinalakay ng buong grupo ng daga. Bumalik tayo upang malaman na nasa loob na ng hukbo ng mga halimaw na daga si Pram. Sinabihan ni Pram ang sarili na mag-focus at sinubukan na hanapin ang pinuno.
sigurado siyang nasaktan ito sa spell ni Roman at determinado siyang hanapin ang maliit na nilalang. Matapos makipaglaban sa mga daga ng sandali, natukoy niya ang isang bagay sa labas at desperado na sinubukan ni Desir na iligtas si Pram sa pamamagitan ng paggiba sa malabundok na mga daga. Nagtataka si Roman kung dapat ba siyang umatake gamit ang kanyang airballs, ngunit sinabi ni Desir na maaari niyang tamaan si Pram. Nalito si Desir dahil pakiramdam niya ay mawawala na naman sa kanya si Pram tulad ng nangyari sa hinaharap. Ngunit biglang lumabas si Pram mula sa tambak na may malakas na atake, at natapos niya ang pinunong daga at inanunsyo na tapos na ang kanilang survival quest, ngunit dali-daling lumapit si Desir kay Pram na sugatan. Pinuri ng kanyang mga kaibigan si Pram subalit pagod na pagod siya at binanggit ni Desir na magpahinga siya, kaya't nagpahinga si Pram at inilagay ni Desir si Pram sa ilalim ng isang puno, at namangha siya dahil sa hindi natatakot si Pram sa mga daga. Sinabi ni Desir kay Roman na bantayan siya pero walang iba pang sinabi habang lumakad palayo. Nagagalit si Desir sa sarili dahil dapat ay natapos niya ang quest ng hindi pinagdadaanan ni Pram ang lahat ng iyon. Napagtanto niyang nadala siya sa pagunlad nila at nabawasan ang kanyang pagbabantay, sinuntok ni Desir ang sariling mukha at pinaalalahanan ang sarili na naroon siya para hindi mawala ang kanyang mga kaibigan. Bumalik siya sa kanyang mga kaibigan na nag-aalala sa kanyang mukha, ngunit sinabi niyang wala ito at nagulat ang koponan ni Desir na gusto niyang maglakbay sa ulan, ngunit ipinaliwanag niya na dahil sa ito'y natagpuan na nila ang nakaraang clock tower. Nagtungo sila doon, ngunit may isang bagay na pinapaalala ni Desir sa sarili at plano niyang kunin ang perpektong ruta upang maabot ang kanyang layunin at nagsumpa na hindi na muling magkakamali. Samantala, namangha ang Red Team sa kung paano sinunog ng kanilang leader ang buong lugar para talunin ang grupo ng daga. Nanalo rin ang Green Team sa kanilang laban at ginamit ni Aces ang kanyang Ice Magic para talunin ang mga daga. Sa wakas, narating ng grupo ni Deezer ang Clock Tower, at makikita natin ang mga leader ng lahat ng natitirang koponan. Nakatitig ang koponan kay Aces sa nakakatakot na Clock Tower at ipinaliwanag na kung sino man ang makapaghinto nito ay siyang mananalo. Kumpiyansa silang magiging madali ito pero biglang lumakas ang hangin, mabilis na napagtanto ni Aces na hindi ito basta hangin lamang at kailangan nilang agad na ipagtanggol ang kanilang sarili, mula sa sunod-sunod na pag-atake ng Mahika. Walang tigil ang pag-atake at nagawang wasakin ang dalawang kasamahan mula sa koponan ni Aces, tiyak na gawa ito ng isa pang koponan at itinuro ni Aces na halos sabay ang pag-detect at pag-atake. Napagpasyahan ni Aces na iisa lamang ang maaaring gumawa nito at nakita nila si Roman sa itaas ng tore. Inanunsyo na dalawa pang kalahok ang natanggal, at iniisip ni Desir kung paano nangangahulugan ito na 15 na lamang ang natitira. Si Aces at ang kanyang dalawang tauhan ay nagtungo patungo sa tore kaso kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga alon ng hangin. Magaling talaga si Roman sa kanyang larangan. Kaso humingi siya ng paumanhin kay Desir dahil naharangan ng kanilang mga kalaban ang lahat ng kanyang pag-atake, nabisto na ang kanilang pagtago subalit hindi nababahala si Desir dahil maaari lamang nilang ituon ang pansin sa ibang koponan. Naisip ni Roman na baliw ang suhestyon ni Desir dahil magiging sanhi ito para magtipon ang lahat ng koponan sa lugar na iyon, at hiniling ni Roman na magbigay ng tugon si Desir ngunit ngumiti lamang ito, kaya't ibinunyag ni Desir na bahagi ng kanyang plano ang pagtipon ng lahat ng mga koponan doon. Tinanong niya si Roman na magtiwala lamang sa kanya kaya't binuksan ni Roman ang apoy sa Green Team, walang malay ang dalawang lalaki sa nangyari at inanunsyo ang kanilang pagka-eliminate. 13 kalahok na lang ang natitira kaya't naghanda si Desir gamit ang kanyang kakayahan sa isang pader. Binuksan ni Aces kasama si Dante ang pinto patungo sa tore kaso nagulat sila na nagkaharap na ang Red at Green Team. Ang leader ng Red Team ay nagngangalang Gabriel at nagtataka kung ang koponan ni Aces ang umatake sa kanya sa labas, at inatake rin ang Green Team kaya't inakusahan nilang ang koponan ni Aces ay gumagawa ng nakakasuklam na gawain. Hinihingi ni Aces ang patunay sa akusasyon kaya't binanggit ni Gabriel na walang ibang makakagamit ng ganoong karami na mahika ng sabay-sabay maliban sa kanila. Napagtanto ni Aces na hindi sila maniniwala kung sasabihin niyang isang estudyante ng beta ang gumawa nito at na-realize niyang ito pala ang plano ni Desir. Gumana ng perpekto ang plano ni Desir, handa na si Gabriel para gumanti ngunit pinigilan ni Aces ang kanyang mga tauhan, may kumpiyansang sinabi ni Aces na siya ang bahala sa lahat kaso lalo lamang itong ikinainis ni Gabriel.
Inilabas niya ang isang malakas na apoy at ipinaliwanag ng isa sa kanyang mga tagahanga na siya ang pinakamalakas na fire mage. Ganap na tinalo ni Aces ang isang tagahanga na ito at ginamit din niya ang kanyang yelo para mapahinto ang isa pa sa kanila. Nagpa siya ang Green Team na makipagtulungan sa Red Team dahil ito lang ang paraan para sila maging single rankers, ngunit madali silang napigilan ni Aces at narinig ang labanan sa buong tore kaso agad itong natapos. Nagulat si Desir nang ibunyag niyang hindi talaga gumana ang kanyang plano at sinabi niyang wala pang anunsyo, ibig sabihin walang natanggal at lumalaki ang tensyon habang naririnig nila ang may paparating sa hagdan. Koponan ni Aces ito at ipinaliwanag niya na ikinulong niya lang ang iba sa ibaba. Inaasahan ni Desir na magkakabanggaan sila ngunit sinira ito ni Aces. Iniisip niyang tanga ang plano ni Desir at nagpares-pares sila laban sa kanilang katapat. Binanggit ni Aces na kung talagang nararapat silang maging single rankers, kailangan nilang lumaban at patunayan ito at biglang ginamit ni Aces ang kanyang yelo para ihiwalay sila sa susunod na palapag at nagsimula ang labanan. Direktang nilapitan ni Dante si Roman at pinapaalala ni Persal kay Pram na siya ang kanyang kalaban at sa susunod na palapag, mukhang nasa masamang kalagayan si Desir at sinabihan siya ni Aces na tumayo dahil ang atake ay hindi sapat para tapusin siya. Tama siya dahil nagkunwari lang ang ating bida at ginamit niya ang isang spell na tinatawag na Stone Break. Ang batong tumama kay Aces ay naging delikadong ahas, subalit nagawang mapahinto ito ni Aces gamit ang kanyang yelo bago pa ito umatake. Sinundan ito ng ating bida ng kanyang inversing magic at nagawang wasakin ang yelo ni Aces at nagdulot ng alikabok sa lugar. Hindi agresibo si Desir at umaasa lamang na may dumating sa tamang oras. Sa ibaba, kontrolado na ni Persal ang laban-laban kay Pram at nagtataka siya kung bakit nagpalit ng espada si Pram. Tinutuya ni Pram ang pulang buhok na may mallet dahil sa sobrang ingay, kaya inatake siya ni Persal nang may galit. Sigurado siyang madudurog niya ang bata kaso nagulat siya nang hindi niya ito matamaan. Napagtanto ni Persal na hindi sapat ang kanyang kakayahan dahil ibang-iba na ang paraan ng paglaban ni Pram ngayon. Sinipal ni Pram si Persal sa dibdib. At nagtaka si Persal kung paano ito lumakas ng ganoon kabilis at tumangging ibahagi ni Pram ang kanyang mga sekreto kaya nagalit si Persal at tinawag siyang basura ng beta. Mas madali naman para kay Dante habang madaling napipigilan niya ang mga atake ni Roman, nagtataka si Dante kung iyon na ba ang lahat ng kaya ni Roman, habang iniisip ni Roman kung paano siya mauubusan ng mana. Nasa malaking kawalan siya sa laban ng malapitan at handa na si Dante na tapusin ang laban. Sa kabutihang palad para kay Roman ay winasak ni Des ang isang haligi ng yelo at nawala ang visibility ni Dante. Hindi niya ito inisip na malaking problema dahil nawalan din ng paningin ang lahat, ngunit halos tinamaan siya ng atake ni Roman at nagtataka siya kung paano nalaman ni Roman ang kanyang lokasyon, at napagtanto ni Dante na ginagamit ni Roman ang hangin para madetect siya. Nagpa siya si Roman na kailangan niyang tapusin ang laban habang mayroon pang hamog at sa kasamaang palad, may gamit si Dante na nagpapawala ng hamog kaya't nakuha niyang muli ang kontrol sa laban. Muntik na niyang maputol si Roman at napagtanto niya na ang gamit sa leeg ni Dante ay ang regalo na ibinalik niya sa kanya matapos niyang tumanggi sa alok nito. Ipinaliwanag ni Dante na masyadong mahalaga ang kanyang kwintas para sa isang karaniwang tao. Ngunit sinubukan ni Roman na ipaliwanag na sila ay mga mag-aaral anuman ang kanilang katayuan, at pare-pareho silang tao at hindi magbabago ang katotohanan na iyon. Pagod na siya sa lahat ng segregasyon, ngunit nang didiri si Dante sa ideya na ang isang maharlika tulad niya ay ikukumpara sa isang karaniwang tao, medyo matapang na si Roman at hinihingi niyang sabihin sa kanya ni Dante kung ano ang pagkakaiba sa kanila. Para kay Dante ay malaki ang pagkakaiba sa lahat, unang-una ay sa klase, lakas at talento at magkaiba sila mula nang sila ay ipanganak. May mga alaala si Dante tungkol sa ginawa ng mga karaniwang tao sa kanyang ama at tumanggi siyang maniwala na pareho sila ni Roman. Wala namang ideya si Roman tungkol sa kanyang nakaraan at inisip niya lang na baliw si Dante. Alam ni Dante na hindi siya maiintindihan ni Roman kahit sabihin niya, kaya plano niyang turuan siya sa mahirap na paraan. Pinapalibutan ni Dante ang lugar ng apoy na ginantihan naman ni Roman ng hangin. Ngunit mas mahusay si Dante at naitulak niya si Roman palayo at doon ay dumating si Pram para tulungan siya, at inamin ni Roman na kakailan lamang siya nakaligtas. Sinabihan ni Dante si Persal na umatras dahil handa na siya upang patayin ang lahat ng karaniwang tao, lalong lumalabas ang kabaliwan ni Dante kaso kailangan ni Roman ng oras para maibalik ang kanyang mana. Handa si Pram na magbigay ng oras para sa kanya,
ngunit agad siyang nasakop ng atake ni Dante at mabilis na tinungo ni Dante si Roman, ngunit nakaligtas si Pram para iligtas siya at lalo itong nagpagalit kay Dante para sa mga maruming karaniwang tao. Pinaalalahanan siya ni Persal na si Pram ang kanyang biktima, ngunit nawala na sa katinoan si Dante at ipinahayag na siya ang tatapos sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag ni Pram na sobrang nakatuon si Dante sa pag-eliminate kay Roman kaya nagamit niya ito sa kanyang bentahe. Napagtanto ni Roman na sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi niya matatalo si Dante at magiging pabigat lang siya kay Pram, nakaisip siya ng ideya at hiniling kay Pram na ilayo ang pulang buhok na si Dante. Humahabol si Dante kay Roman, kaya nais niyang harapin ito mag-isa at alam niyang gusto ni Pram na makipaglaban kay Persal ng 1 versus 1, at sinabi ni Roman kay Pram na huwag mag-alala subalit alam ni Pram na nagsisinungaling siya. Alam niyang isasakripisyo ni Roman ang sarili niya kaya tumanggi si Pram, ipinahayag niya na lahat sila sa kanilang koponan ay magiging single rankers at wala sa kanila ang maiwan. Naalala niya ang mga salita ng kanilang walang takot na leader at pinaalalahanan siya na mas malakas na sila ngayon. Gusto ni Roman na tumigil siya sa pagngiti dahil ipinaalala nito sa kanya ang mukha ni Desir, ngunit hindi ito maiwasan ni Pram at nagpasalamat si Roman sa bata sa pagbibigay inspirasyon sa kanya at naghihanda ang dalawa para sa laban. Sa itaas, sinabi ni Aces kay Desir na hindi magiging katulad ng entrance ceremony ang laban nila ngayon. Handa na rin ang ating bida na lumaban at sumang-ayon na dapat nilang ilabas ang kanilang galing. Ipinalabas ni Aces ang kanyang napakalakas na mahika ngunit madali itong nawasak ni Desir, gumamit si Aces ng mahika para maging mas angat, kaso nagulat siya nang ipakita ni Desir na kaya niya ring ibaliktad iyon. Sinubukan niyang tapusin si Desir sa susunod niyang atake pero sa isang kisap ng daliri ni Des, nawasak ang spell niya at hindi binigyan ni Desir ng pagkakataon si Aces na makareact habang sinusundan niya ito ng apoy, ngunit namangha siya nang makaiwas si Aces sa pamamagitan ng pagbalot sa sarili sa yelo. Binigyan siya ng papuri ni Desir dahil walang ni isang gasgas sa kanya at napagtanto ni Aces kung gaano kadelikado si Desir. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.